Online Pocketbook. Beatrix POV. Tama nga si Sir Russell. Masarap maglakad-lakad sa dalampasigan ngayon. Malaki at bilog ang buwan. Maliwanag ang buong paligid at napakasarap sa pakiramdam ang bawat pagtamal ng ihip ng hangin sa balat ko. Magkasalikop ang mga kamay namin ni Sir Russell, habang naglalakad kami. Hanggang may nakita akong ilang upuan na gawa sa kahoy at tila ba sinadya. Dahil nakapalibot ito sa dalawang lamesa, para marahil sa mga gustong magkampang dito sa gilid ng dagat. Mula sa kinatatayuan namin ay may natano rin akong maliit na bahay kubo na gawa sa nipa sa ilalim ng nyugan. Ilang hakbang lang mula dito sa dalampasigan kung saan kami naglalakad ni Sir Russell. Part pa rin ba ito ng resort mo? Tanong ko kay Sir Russell. Yes, sagot agad niya. How is it? Nagustuhan mo ba dito? Tumanggo ako at napangiti. Natuwa kasi ako dahil naisip kong pwedeng dito kami magstay pansamantala, kahit sa araw kapag gusto naming maligo sa dagat. Pwede ba tayong pumunta at maupo muna dyan? Tanong ko ulit kay Sir Russell, habang nakaturo ang daliri sa nakita kong kubo. Sure, baby. Come, let's sit down. Pag-aya sa akin ng kasama ko. Magkasama kaming lumapit sa bahay kubo. May maliit na kusina rin pala ito sa loob at komportableng manatili dito dahil may upuan at maliit na silid. Bakit may ganitong kubo ka pa dito? May malaking bahay ka naman, curious na tanong ko. I love private space and places, Bea. Kapag gusto kong mag-isa kapag narito ako, I stay here. Tumanggo ako at umupo sa upuang gawa sa rattan. Nakakatuwa naman ang kubo, parang maliit na bahay rin. Gusto mo bang dito tayo magstay ngayong gabi? Tanong ni Sir Russell sa akin. Nanlaki ang mga mata ko. Gusto ko ang ideya niya. Kasi hindi ko pa naranasan ang matulog sa kubo tapos tabing dagat. Pwede ba? Paano kapag may kailangan ka? Nag-aalangan na tanong ko. Dala ko ang cellphone ko. Anytime, pwede akong tumawag sa beach house, sagot ni Sir Russell. Napangiti ako. Sige. Dito muna tayo kung okay lang sa iyo. Agad namang sumang-ayon si Sir Russell sa sinabi ko. Mukhang nagustuhan niya ang ideya na dito muna kami magstay sa kubo. Dahil ang sarap talaga sa pakiramdam ng malakas at malamig na ihip ng hangin mula sa dagat. Magkatabi kaming umupo, presko at refreshing ang paligid. Ganito pala ang pakiramdam ng nakatira sa gilid ng dagat. Hindi ko kasi ito naranasan noon, dahil hindi naman kami nagkaroon ng pagkakataon na magbakasyon. Iba ang buhay sa Maynila. Wala naman kaming probinsyang pinupuntahan. Kaya doon lang umikot ang buhay namin ng mga kapatid ko. Ang laking bagay talaga na pumayag akong magbakasyon kami ni Sir Russell. Hindi lang para sa akin kung hindi sa mga kapatid ko. Tahimik kaming dalawa ng katabi ko habang parehong nakaupo at nakatanaw sa dagat. Kahit walang bukas na ilaw sa kinauupuan namin ni Sir Russell ay malinaw na nakikita ko ang paligid dahil maliwanag ang sinag ng buwan. Hindi pa rin binibitawan ni Sir Russell ang kamay ko, kaya napatingin ako sa kanya nang pisilin niya ang palad ko, habang nakatitig dito, na para bang may kung ano ang tumatakbo sa isipan niya. Ano yan? Kunot ang noo na tanong ko nang makita kong may kinuha siya sa bulsa. Sing-sing, maikling sagot ni Sir Russell. Awang ang bibig na nagtaas ako ng paningin at napatingin sa mukha niya. Malinaw na nakikita ko ang seryosong ekspresyon sa mga mata ni Sir Russell na para bang hindi ako pwedeng tumutol nang isuot niya sa palasinsingan ko ang singsing na kinuha niya. Bakit may singsing? I mean, bakit binigyan mo ako ng ganyan? Malakas ang kaba sa dibdib at magkasunod na tanong ko. You have a beautiful finger, kaya bagay iyan na isusuot mo. Remember, ayaw kong habarin mo iyan, kahit anong dahilan pa, formal na sagot ni Sir Russell. Napakurap ako at muling bumaba ang paningin ko sa kamay ko. Hindi ko alam na seryoso si Sir Russell nang sabihin niyang dapat ay may suot akong singsing nang sabihin niya ito kagabi. Kaya nagulat akong isinuot niya ito sa daliri ko ngayon. I have one too, sabi pa ni Sir Russell na inilahad ang isang kamay,
kaya nakita ko ang isa pang singsing na katulad sa akin. Sa tingin ko, kapares ito ng singsing na suot ko. Para tuloy kaming may couple ring na nakikita ko sa online shopping. Mukhang napansin ni Sir Russell ang kakaibang emosyon na nararamdaman ko sa mga oras na ito. Lalo na at nanginginig at nanlalamig ang kamay kong hawak niya. Huwag kang mag-alala baby, maingat kong pinili ang disenyo. Kaya wala iyang katulad, kahit sa ang sulok pa ng mundo, mayabang na sabi ni Sir Russell. Kailan mo ito ipinagawa? Maang natanong ko. Wala kasi talaga akong ideya na bibigyan niya ako ng singsing, tapos instead na bumili na lang sana si Russell, nagpagawa pa siya nito. Nang pumunta ako sa Russia, I supposed to give it to you nang magkita tayo, pero nawalan ako ng pagkakataon, kaya ngayong birthday mo na lang, nakangiting sabi ni Sir Russell. Pinisil niya ang palad ko at gamit ang hinlalaking daliri, maingat na hinaplos ni Sir Russell ang singsing na suot ko. Bagay na bagay sa kamay mo, kaya dapat lagi mo iyang suot. Marahang tumango ako bilang sagot. Hindi ako tumutol nang hawakan niya ako sa pisngi at gawaran ng magaang halik sa lips. Happy birthday, baby, I love you so much. Napakurap ako ng ilang ulit habang nakatitig kay Sir Russell at mabilis na kumakabog ang dibdib ko. Ilang ulit ko nang narinig mula sa kanya na mahal niya ako, pero kakaiba ang impact nito sa puso ko ngayon. Napakabilis ng tibok nito at sinabayan naman ng pagtaas-baba ng dibdib ko. Ramdam ko na masaya ako. Hindi dahil sa natanggap kong Reg Along singsing mula kay Sir Russell. Kung hindi dahil sa presensya niya ngayong katabi at kasama ko siya. Tila normal lang at walang kaakibat na responsibility ang singsing na suot naming dalawa kung magsalita si Sir Russell. Pero hindi sa akin. Siguro ay natural na sentimental lang talaga ang mga babaeng katulad ko, kaya ngayong binigyan niya ako nito ay hindi ko maiwasang makaramdam ng iba't ibang emosyon. Tingin ko pa lang, alam kong mamahalin ang singsing na suot ko. Nahihiya akong magtanong kung magkano ito, dahil baka isipin ni Sir Russell na mahilig ako sa mamahaling bagay. Eto, pakilagay sa palasing-singgan ko, sabi ni Sir Russell na inabot sa akin ang isa pang singsing. Pinakawalan niya ang palad ko. Nanginginig ang kamay ko, habang mabilis na kumakabog ang dibdib na kinuha ko ang singsing at inabot ang kanang kamay niya. Para kaming nag-exchange ring. Ako ang nagsuot ng singsing sa daliri ni Sir Russell at siya naman ang naglagay ng singsing ko sa ring finger ko. How is it? May ngiti sa bibig na tanong ni Sir Russell sa akin. Maganda. Nakangiting sagot ko, habang ang mga mata ay nakatingin sa magkatabing mga kamay namin ni Sir Russell. Totoong maganda talaga ito. Kumikislap rin ang maliliit na puting bato at kitang-kita kahit tanging liwanag ng buwan lamang ang tanglaw sa paligid. Kahit hindi ako magtanong sa kanya kung magkano ang halaga nito ay alam kong mahal ito. Marunong naman akong kumilatis ng alahas, dahil natanggap ako bilang apprentice sa isang pawn shop at nagtrabaho doon sa loob ng 2 buwan. Hindi nga lang ako nagtagal dahil kuripot ang inchik na amo namin at mainit ako sa mga mata niya. After kong umalis doon, natanggap naman ako sa isang Chinese restaurant, pero sadyang hindi para sa akin ang trabahong iyon, dahil hindi rin ako nagtagal. Ito ang dahilan, kaya nagpalipat-lipat ako ng pinapasukan. Marami akong sinubukan, hanggang nakapasok ako sa fast food at sa coffee shop, kasama si Honey. Gusto mo na bang matulog? Tanong ni Sir Russell sa akin. Umiling ako bilang sagot, mamaya na lang. Kagigising lang natin kanina, kaya hindi pa ako inaantok, sagot ko. Tumanggaw naman sa akin si Sir Russell. Okay, let's stay here for a while. Napangiti ako nang umikot ang braso niya sa balikat ko at kinabig ako palapit sa kanya. Samandal ang ulo ko sa balikat ni Sir Russell habang pareho kaming nakaupo kaharap ang dagat. Tahimik at payapa ang lugar. Tanging ang mga hampas ng alon sa dagat ang narinig namin na sinabayan ng huni ng kuliglig sa paligid. Marahang hinahaplos ni Sir Russell ang braso ko at bahagyang pinisil-pisil na para bang minamasahe ako.
Napapikit tuloy ako habang dinadama ang masarap sa pakiramdam na paghagod ng palad niya sa balat ko. Nasa ganito kaming tagpo nang marinig kong nagsalita si Sir Russell. I have a question for you, Bea. Nagangat ako ng mukha at tumingin sa kanya. Hinawakan naman ni Sir Russell ang kanang pisngi at pangako, sabay halik sa sentido ko. About what? Kinakabahan na tanong ko. I have a friend, nagpakasal sila ng babaeng mahal niya, pero hindi alam ng asawa niya na kasal na silang dalawa. Sa palagay mo, ano kaya ang magiging reaksyon ng babae kapag nalaman niyang kasal na pala sila at hindi niya alam kung paano nangyari iyon? Seryoso ang ekspresyon ng mukha na tanong ni Sir Russell na kumuha sa atensyon ko. Na-curious naman ako. Dahil mukhang intriguing ang kwento niya, kaya nagtanong ako sa kanya. Paano? I mean, impossible naman pa nagpakasal sila, tapos hindi alam ni girl. Not unless na nilasing ng guy ang babae, kaya walang maalala ang asawa ng kaibigan mo na kasal na pala silang dalawa. Parang ganyan nga, walang alam ang asawa niya na kasal na sila. Kasi pumirma lang naman sila sa marriage certificate, paliwanag ni Sir Russell. Saglit na nag-isip ako. Sounds complicated. Madaling magbigay ng opinyon, kasi hindi naman tayo ang involved. Pero kung ako ang nasa ganang sitwasyon, magagalit ako sa guy, lalo na naglihim siya. Ang selfish kasi sa part na ganun. Tapos niloko niya ang babae. Kung mahal talaga niya ang asawa niya, hindi niya lalakoan ng ganyan. Isa pa, pwede naman nilang pag-usapan kung gusto nilang magpakasal. Kung gusto ni girl ang guy papayag siya without second thought, hindi ganyan na ginamit ng kaibigan mo ang kahinaan ng babaeng gusto niya para makuha niya. Mahaba ang sinabi ko, pero wala akong narinig na sagot mula sa katabi ko. Naging tahimik si Sir Russell na para bang nag-iisip na naman siya ng susunod na itatanong sa akin. Sino sa mga kaibigan mo ang gumawa niyan? Isa ba kina Vigor, Jared at Dexter? Curious na tanong ko. No, hindi sila, maikli at agad na sagot ni Sir Russell. Sa tingin mo, sa ganitong sitwasyon, anong dapat gawin ng kaibigan ko para maging maayos ang relasyon nilang dalawa ng wife niya? Muli ay tanong ng katabi ko. Walang paligoy-ligoy na sinagot ko ang tanong ni Sir Russell. Para sa akin, magsabi siya ng totoo. Habang tumatagal, lalo lamang lumalaki ang kasalanan niya sa asawa niya kasi niloloko niya. Akala ko ay okay na. Dahil nasagot ko na ang tanong ni Sir Russell, pero may follow-up question pa pala siya. Paano kung ginagawa iyon ng kaibigan ko, para protektahan niya ang asawa niya at pati na rin ang pamilya nito? Kaya hindi niya pwedeng sabihin na kasal na silang dalawa. Kapag may nakaalam kasi, malalagay pareho sa panganib ang buhay ng babaeng mahal niya, pati na rin mga taong connected sa kanya. Na-curious na talaga ako sa mga tanong ni Sir Russell, pero ayaw kong mag-isip ng kung ano-ano dahil hindi ko dapat iniisip ang problema ng ibang tao. Bakit naman kailangang protektahan? I mean, confusing kasi ang dahilan, agad na tanong ko. Yes, you're right, complicated kasi ang situation nilang dalawa. Kasi may mga masasamang taong naghihintay lamang ng tamang pagkakataon para may magamit silang alas na siyang malapit sa kaibigan ko. Para pabagsakin siya, paliwanag ni Sir Russell. Kahit paano, nakuha ko ang ibig sabihin ni Sir Russell. Kaya lang, isipin ko pa lang na ganun ang sitwasyon, naaawa ako sa asawa ng kaibigan niya. Grabe, nakakatakot naman ang ganyan. Bakit? Involved ba sa sindikato ang kaibigan mo, o kaya pulis kaya may ganyang threat sa buhay niya? Parang ganun na nga, siya ay kabilang sa isang mapanganib na mundo, lahat sila ay mga uri ng demonyo na nagkukubli sa dilim. Handang salakayin siya at gamitin ang mga taong mahalaga sa kanya, laban sa kanya. Seryosong paliwanag ni Sir Russell. Kahit kwento lang ito, nakaramdam ako ng kakaibang takot sa dibdib ko. Para bang sobrang mapanganib ang buhay na ginagalawan ng kaibigan ni Sir Russell. Mabuti pa, Russell, huwag na nating pag-usapan yan. Ayaw ko talaga sa ganyan. Lagi na lang krimen ang laman ng balita gabi-gabi.
Tapos pati ba naman dito, ganyan ang kwento mo. Pakiramdam ko tuloy, kahit saan tayo pumunta ay hindi tayo safe, mahaba ang nguso na sagot ko. Okay, pasensya na. Gusto ko lang malaman ang iyong mga saloobin, ibig kong sabihin, ang iyong opinyon tungkol sa bagay na ito, mahinahong sagot ng katabi ko. Alam mo, kung ako ang girl. Kung alam kong ganyan pala ang buhay ng asawa niya, lalayasan ko talaga ang kaibigan mo. Bukod sa niloloko niya ako ay dinala pa ako at ang pamilya ko sa magulong mundong ginagalawan ng lalaking iyon. Sinabi ko kay Sir Russell ang opinyon ko dahil tinanong naman niya ako. Walang paligoy-ligoy na itinuloy ko kung ano saloobin ko, bagay na pinakinggan naman ng katabi ko. Paano kung ginawa iyon ng kaibigan ko, kasi mahalaga na sa kanya ang asawa niya at ayaw niyang mawala sa buhay niya. He fell in love with her na first time nangyari sa kanya, and that happened immediately nang magkita sila, tanong ulit ni Sir Russell kaya sinagot ko. Alam mo, Russell, selfish ang kaibigan mo. Kasi kung talagang mahal niya si girl, hindi niya gagawin ang ganon. Aayusin muna niya ang buhay niya and he won't drag her into his dangerous world gaya ng sabi mo. Para sa akin, siya mismo ang banta sa kaligtasan ng asawa niya, kaya tama lang rin na wala munang makakaalam ng tungkol sa kasal nila, kung kapalit naman yan ay kaligtasan ng asawa niya at ng mga taong mahalaga sa kanya. Sa haba ng sinabi ko, tanging mahinang ungol lang ang narinig kong sagot ni Sir Russell. Wala na siyang sinabi pa, pero ramdam ko kung paano humigpit ang pagkakayakap ng nakayakap na braso niya sa katawan ko. Matulog na tayo, sabi ni Sir Russell sa akin, makalipas ang ilang sandaling katahimikang namagitan sa amin. Dito sa kubo, may ngiti sa bibig na tanong ko. Yes, sagot niya. Tara, pumasok na tayo sa loob, malamok dito. Hindi naman malamok, malakas kasi ang ihip ng hangin, kaya hindi ko ramdam ang mga lamok na sinasabi niya. Binuksan ni Sir Russell ang pintuan at pinindot ang switch ng ilaw. Simple lang ang silid, more on native style, pero may kama sa gitna at siguradong kasya kaming dalawa. Umupo ako sa gilid ng kama at iginala ang mga mata sa buong silid. Nakita kong nakatayo lamang ang kasama ko, habang seryoso ang ekspresyon na nakatingin sa akin. Gusto mo bang habarin ang damit mo? Naiilang na tanong ko sa kanya, dahil ramdam ko ang init ng mga mata niyang nakatitig sa akin. I am fine, maikling sagot ni Sir Russell. Isa-isa niyang sinubukang buksan ang butones ng suot na polo. Pero may part na nakita kong nahihirapan siya, dahil isang kamay lang ang gamit niya. Tumayo ako at humakbang palapit sa kanya. Ako na, malumanay na sabi ko. Hindi naman tumutol si Sir Russell. Hinayaan niya akong kalasin ang mga butones ng suot niya at tinulungang habarin ng dahan-dahan ang damit sa katawan niya. Sanay kasing matulog na walang pang-itaas at tanging boxer lang si Sir Russell. Kaya tinulungan ko na. Nang matapos ay maayos na tiniklap ko ang mga hinubad niya at inayos sa ibabaw ng katabing drawer. Maghubad ka, Bea. Utos ni Sir Russell nang makita niyang kinalas ko ang hook ng bra na suot ko, dahil ayaw kong matulog na suot ito. Lahat yan, sabi pa ni Sir Russell. Oo nga pala, wala akong dalang nighties at ayaw niyang natutulog akong balot na balot ang katawan. Wala tuloy akong choice kung hindi habarin ang lahat ng damit na nasa katawan ko, at itinira lamang ay ang manipis na telang takip sa pagkababae ko. Dahil malamig ang temperature, mabilis na sumampa ako sa kama at umilalim sa makapal na comforter. Agad naman akong niyakap ni Sir Russell at kinabig palapit sa katawan niya. Huwag ka munang malikot at kumilos, Russell, baka damyugo na naman ang sugat mo, paalala ko. I am fine, baby. Stop worrying, malambing na bulong niya sa akin. Bahala ka nga, ang tigas ng ulo mo. Remember, wala tayo sa beach house mo, kaya wala kang doktor dito, mahinang sabi at paalala ko. As long as you're with me, I am good, baby. Heto na naman ako, kinikilig na naman sa narinig kong sinabi ni Sir Russell sa akin. Bakit ba kasi ganyan siya magsalita?
Umikot at pumulupot ang braso ko sa leeg at batok niya. Iginalaw ko ang ulo ko at inabot ko ang lips niya. Isang sensual na halik ang pinagsaluhan namin. Good night, Russell. Humihingal at mahinang bulong ko. Good night indeed, paus ang tinig na sagot niya sa akin. Nakapikit na ngumiti ako. Sanay na akong matulog na katabi siya at komportable akong yakap si Sir Russell habang nararamdaman ko ang init na nagmumula sa katawan niya. Nagising akong panay ang marahang halik ni Sir Russell sa leeg ko. Habang nakayakap sa bewang ko ang braso, inaantok na yamakap ako sa kanya at nagmulat ng mga mata. Good morning, baby, malambing na bulong ni Sir Russell malapit sa punong tenga ko at pagkatapos ay bumaon ang halik sa leeg ko. Good morning, paus na sagot ko. Anong oras na? Past 6 o'clock, sagot ni Sir Russell. Huminga ako ng malalim. Masarap sa pakiramdam ang magbabad sa kama dahil malamig ang ihip ng preskong hangin na nagmumula sa dagat. Pero naisip ko na baka hanapin ako ng mga kapatid ko. Kailangan na nating bumalik sa bahay mo. Mahinang bulong ko sa katabi ko na panay pisil ng kamay sa dibdib ko. Gusto mo na bang umuwi? Sensual na tanong niya sa akin. Oo, para sabay-sabay tayong mag-almusal. Isa pa, kailangan mong uminom ng gamot at masuri ng doktor mo ang sugat mo, mahinang sagot ko. Okay, let's go home, para makapag-swimming tayo mamaya, raspy ang tinig na sagot ng katabi ko. Ang akala ko ay babangon na siya. Pero bigla na lang sinunggaban ng halik ang kanang dibdib ko at sinipsip ang korona sa ibabaw nito. Pasaway na lalaking ito. Pero hindi na talaga pwede dahil kailangan na naming umuwi para makapag-almusal. May oras siyang kailangang sundin para uminom ng gamot, kaya kahit gusto ko pang mahiga at matulog ay niyaya ko na siyang bumangon. Quick shower lang ang ginawa namin. Malamig kasi talaga ang weather ngayon at ayaw kong magbabad sa tubig. Lalo na at posibleng makasama ito kaya Sir Russell. Tulog pa ang mga kapatid ko nang nakabalik kami dito sa beach house at puntahan ko sa silid nila. Mukhang na-enjoy nila dito sa probinsya. Dahil natural na malamig talaga ang panahon kapag umaga, inutusan ko si Sir Russell na titingnan ang sugat niya sa doktor na kasama namin. Habang ako naman ay bumaba sa kusina para tulungan si Melanie. Good morning po, ma'am. Magalang na bati sa akin ng kasama naming kasambahay. Ngumiti ako sa kanya, pati na rin sa dalawa pang babaeng kasama niya. Sinabi ni Melanie na sila daw ang caretaker dito sa beach house at anak nito ang dalagitang kasama. Naghahanda na pala sila para sa almusal namin, kaya tinulungan ko na lang na mag-ayos ng lamesa. Nang masiguro ko na okay na, umakyat ulit ako sa second floor at ginaisang ko ang mga kapatid ko. Bumaba na kayo pagkatapos ninyong mag-toothbrush. Pupuntahan ko lang muna ang Kuya Russell ninyo, para sabay-sabay tayong kumain, bilin ko sa mga kapatid ko. Mukhang wala naman siyang ideya na hindi kami dito natulog sa beach house ni Sir Russell, dahil walang kahit isa sa kanila ang nagtanong sa akin. Iniwan ko silang nagliligpit ng higaan. Pumasok ako sa silid namin at nadatnan kong nakahiga sa kama si Sir Russell kasama ng doktor niya at nililinisan ang sugat sa balikat. Good morning, ma'am. Magalang na bati sa akin ng doktor na gumagamot kay Sir Russell kaya binati ko rin. Kumusta po ang sugat ni Russell, doktor? Hindi nakatiis na tanong ko. Under observation pa po, ma'am. So far, stable naman na at hindi nagdurugo. Pero sa ngayon, hindi po allowed na maligo sa tubig dagat si Boss Russell, sagot ng doktor. Nakahinga ako ng maluwag. You can leave us now, seryoso at arroganting utos ni Sir Russell sa doktor. Ang sanggit talaga niya, hindi man lang nagpasalamat sa doktor niya, kaya ako na ang nagsabi. Ready na ang table for breakfast. Gusto mo bang bumaba or dito na lang kumain? Tanong ko kay Sir Russell nang sumara ang pintuan at lumabas ang doktor. Let's go downstairs, sagot niya at bumangon na. Tinulungan ko siyang isuot ang damit. Nasa hapag na ang mga kapatid ko at naghihintay sa amin ni Sir Russell nang bumama kami. Good morning, kuya, bati agad ni Riza nang umupo kami.
Kumusta ang tulog ninyo? Nakangiting tanong ni Sir Russell sa mga kapatid ko. Maayos po, kuya. Ang sarap nga po ng tulog ko magdamag, sagot agad ni Vito. Sus, talaga namang tulog mantika ka magdamag, kahit saan ka magpunta Vito, biro ni Alona sa kapatid namin. Tama na yan, kumain na tayo, saway ko sa lahat dahil naging maingay na naman sila. Fresh ang ulam dito sa probinsya. Iba ang lasa ng isda kumpara sa nabibili namin sa Maynila. Gaya ko, nagustuhan rin ito ng mga kapatid ko. Maging si Sir Russell na karaniwang kape at toasted bread lang ang kinakain sa umaga ay natuto ng kumain ng kanin at ulam for breakfast niya. Matapos kumain, nagyaya sa dagat ang mga kapatid ko. Kasama nila si Melanie at ang anak ng katiwala ni Sir Russell dito sa isla. Nagkaroon ng bagong kaibigan si Alona dahil halos hindi rin naglalayo ang edad nilang dalawa. Ayaw mo bang maligo? Tanong ni Sir Russell sa akin. Habang katabi kong nakaupo at kaharap ang dagat. Mamaya na, mas gusto kong maligo sa dagat kapag mainit na, para hindi malamig, sagot ko. Sinamahan ko muna si Sir Russell. Dahil hindi naman siya pwedeng maligo. Tinatamad pa kasi ako. Siguro ay dahil sa busog ako. Hawak ko ang cellphone ko, kaya naisip kong kumuha ng ilang larawan. Hindi naman ako mahilig sa selfie at hindi rin active sa social media para mag-post ng mga pictures namin. Pero ang ganda kasi ng lugar na ito, kaya gusto kong kumuha ng picture for remembrance na rin. Smile, nakangiting sabi ko, sabay kuha ng larawan kay Sir Russell. Ang seryoso mo naman. Isa pa nga, hindi man lang siya ngumiti. Nakatingin lang si Sir Russell sa kamera at may isa pa ang nakita kong kunot ang noo niya. Umayos ako ng upo at sumandal ang ulo ko sa balikat niya. Selfie na nga lang tayo, sabi ko kay Sir Russell. Ramdam kong pumulupot sa bewang ko ang braso niya at inilapit ang mukha sa akin. Ngumiti ako at ganon rin siya kaya mabilis na pinindot ko ang camera. Isa pa, sabi ni Sir Russell na mukhang nagustuhan ang larawang kinuha ko. Ilang click ang ginawa ko, habang magkatabi kami. They're all beautiful, sabi ni Sir Russell habang sabay at isa-isa naming tinitingnan ang mga larawang kinuha ko. May isang magkadikit ang mukha namin at parang hinalikan niya ako sa noo. Meron namang seductive ang dating. Habang awang pa ang lips ko. Hindi maikakailang gwapo at magandang lalaki si Sir Russell. Bumagay sa magandang feature ng mukha niya ang matangos na ilong at ang makapal na kilay. Very expressive rin ang kulay blue na mga mata na kapag tiningnan ko ay para bang nakikipagtaytigan rin sa akin. Kinuha ni Sir Roswell ang cellphone ko at may pinindot. Nakita ko na lang na pinasa niya sa email niya ang mga larawang kuha naming dalawa. Ate, ayaw mo bang maligo? Ang sarap ng tubig. Malakas na sigaw at tanong ni Alona. Abala silang lahat lumangoy at nakikita kong kahit nasa mababaw na bahagi lamang sila ng dagat ay talagang nag-e-enjoy silang lahat. Sumama ka sa kanila, at mag-enjoy sa dagat. Ayos lang ako dito, sabi ni Sir Russell nang tumingin ako sa kanya. Sure ka? Mahinang tanong ko. Yes, it will help you feel better, sabi pa niya. Kahit tinatamad, lumapit ako sa kinaroroonan ng mga kapatid ko at dahan-daang binasa ng tubig alat ang katawan ko. Tama nga si Alona, masarap ang tubig, lalo na at paitaas na ang sikat ng araw. Ang ganda dito, ate, sabi ni Riza na kahit hindi marunong lumangoy ay nakababad ang katawan sa tubig. Safe naman dito, dahil walang malakas na alon. Kulay puti at pino rin ang buhangin, kaya masarap sa pakiramdam kahit nakapaa. Akala ko ay boring ang maligo sa dagat, pero kalaunan ay na-enjoy ko. Talagang nagbabad ako dahil gumaan ang pakiramdam ko, kahit mainit na nga ang sikat ng araw at ayos lang sa mga bata at kahit si Melanie ay nag-e-enjoy rin. Nang mapagod ako ay bumalik ako sa ilalim ng malaking payong kung saan nakaupo si Sir Russell at pinapanood kami. Pagod ka na ba? Tanong agad niya sa akin nang umupo katabi niya. Oo, pero masarap magbabad sa tubig, lalo na at mainit na ang sikat ng araw, sagot ko.
You can rest here, sabi niya. Portable pala ang upuan, pwede itong gawing bench at mahiga habang nasa ilalim ng malaking payong. Hay, iba talaga ang mayaman, lahat nagiging posible, basta convenient para sa isang katulad niya. Inayos ko ang makapal na towel at humiga. Hinubad ko lang ang basang t-shirt na suot ko at tinayra ang short at sport bra sa katawan ko. Ang sarap sa pakiramdam. First time kong naranasan ito at aaminin ko, nagustuhan ko na ang tumira sa isla gaya nito. Magkatabi lang kami ni Sir Russell na abala sa kaharap na laptop sa ibabaw ng hita niya. Pinakuha niya ito kanina sa caretaker niya at dinala agad dito sa gilid ng dagat. Para marahil hindi siya maboard dahil hindi naman siya pwedeng maligo sa dagat. Ayaw mo bang magpahinga muna sa trabaho mo? Tanong ko kay Sir Russell na sa laptop nakaharap nakapokus ang atensyon. Mabilis lang ito, baby. I just need to check something important. Sagot ni Sir Russell na nagiging natural na sa kanya ang tawagin ako sa endearment na malimit kong naririnig na tinatawag niya sa akin. Sige. Pero make sure na hindi mo masyadong igagalaw ang kaliwang kamay mo, sabi ko, dahil alam ko namang hindi ko siya pwedeng pigilan sa ginagawa. Yes, boss, sagot ni Sir Russell na itinaas pa ang isang kamay at ngumiti sa akin. I love you. Napangiti na lang tuloy ako. Ang sweet talaga ng lalaking ito. I love you too. Mahina at nag-iinit ang pisngi na sagot ko. Ngumiti sa akin si Sir Russell at muling hinarap ang ginagawa niya. Araw-araw ay busy talaga siyang tao sa trabaho at mga negosyong hawak niya. Hindi lang dito sa Pilipinas, kung hindi sa iba't ibang bansa. Ito rin ang sinabi sa akin ni Vigor, kaya kahit paano ay may ideya na ako tungkol dito. Baby, mahinang tawag ni Sir Russell sa akin nang pumikit ako. I love you more, may ngiti sa bibig na sabi niya sa akin. Gaya ko, napangiti rin si Sir Russell habang nakayuko at mabilis gumagalaw ang mga daliri na muling hinarap ang laptop na nasa kandanggan niya. Masaya ang 2 araw na naging bakasyon namin sa Subic. Kahit alam kong gusto pa nilang magstay doon, kinailangan na naming bumalik dito sa Maynila dahil Monday na at may pasok ngayong umaga sa school ang mga kapatid ko. Bye, Ate Bea. Paalam sa akin ni Alona. Ngumiti ako sa kanya at kumaway. Hinatid ko sila dito sa driveway, kung saan naghihintay ang driver at bodyguard na maghahatid sa kanila sa school. Sinundan ko ng tingin ang papalayong sasakyang sinasakyan ng mga kapatid ko, hanggang mawala ito sa paningin ko. Nakasalubong ko si Carla nang pumasok ako, dala niya ang mop para maglinis sa malawak na receiving area. Ma'am Beatrix, mabuti at wala kayo dito kagabi, halos pabulong at mahinang sabi ni Carla sa akin. Ha, bakit naman? Curious na tanong ko. Sumugod po dito ang daddy ni boss. Nakakatakot siya, parang lalaban sa gyera. Maraming mga kasamang armadong kalalakihan at galit na galit po. Mahinang sabi ni Carla na para bang ayaw niyang may makarinig sa sinabi niya. Anong nangyari pagkatapos? Kinakabahan na tanong ko. Dumating po ang 2 kaibigan ni boss. Hinarap nila ang ama ni boss at nagkatutukan pa ng baril bago umalis. Kaya natakot po talaga ako. Lihim na nanonyad ako sa kanila at naghihintay sa susunod na mangyayari habang nakasiksik ako sa gilid ng bintana. Nakaramdam ako ng matinding kaba sa dibdib ko, dahil sa narinig ko. Una pa lang, hindi na talaga maganda ang pakiramdam ko sa ama ni Sir Russell. Para siyang hindi gagawa ng mabuti sa kanyang anak. Nakita mismo ng 2 mga mata ko, kung paano tinutukan ng baril ng mga tauhan ng ama niya si Sir Russell sa mismong katawan niya, noong harangan kami sa daan, galing sa bar na pag-aari ni George. Alam mo ba kung ano ang trabaho ng ama ni Russell? Mahinang tanong ko kay Carla. Hindi mo ba alam, Ma'am Beatrix? Tanong rin ni Carla sa akin kaya umiling ako. Mafia boss po ang ama ni Boss Russell, sagot ni Carla. Mafia boss? Parang sindikato, ganun ba? Mabilis na tanong ko. Parang ganun na nga po. Si boss na lang tanungin mo, Ma'am Beatrix.
Baka mali naman ang explanation ko, sagot ni Carla na nagpaalam na sa akin. Naiwan akong tulala at nag-iisip. Kung miyembro nga ng sindikato ang ama ni Sir Russell, posible bang ganun rin siya? Kaya lagi siyang may baril at kasamang mga armadong kalalakihan kahit saan magpunta. Sa naisip ko, bigla akong kinabahan para sa kaligtasan namin ng mga kapatid ko. Pero hindi ako dapat magpadala sa takot ko. Kailangan kong makausap si Sir Russell tungkol dito, dahil hindi ako pwedeng okay lang sa akin ang nalaman ko. Lalo na ngayong kasama namin dito sa bahay ang tanging pamilya ko. Malaki ang mga hakbang na bumalik ako sa silid namin. Naabutan kong abala si Sir Russell sa ginagawa niya, kaharap ang laptop at seryoso ang ekspresyon ng mukha niya. Pinagmamasdan ko siya habang nakatayo ako, ilang hakbang mula sa sofa, kung saan siya nakaupo. Sa totoo lang, kakaiba ang personality niya. Mabilis rin magbago ang mood ni Sir Russell, lalo na kapag nilalaman ko siya. Pwede ba tayong mag-usap, Russell? Walang paligoy-ligoy na tanong ko sa kanya. About what? Tanong rin niya sa akin. Pero hindi inaalis ang mga mata sa kaharap na laptop. Mukhang busy talaga siya, lalo na at 2 araw kaming nasa Subic. Lunes ngayon at alam kong marami siyang trabaho, lalo na at simula bukas, papasok na daw siya sa opisina niya. Totoo bang member ng sindikato ang pamilya mo at ang leader ay ang daddy mo? Direct to the point na tanong ko. Who said that to you? Kunot ang noon na tanong rin niya sa akin. Ako ang naunang magtanong, kaya sagutin mo, seryosong sagot ko at umupo sa tabi niya. Tinitigan ako ni Sir Russell na para bang pinag-aralan niya kung ano ang laman ng isipan ko. Ginagap niya ang kamay ko at pinagsalikop, bago sinagot ang tanong ko. No, hindi kami members ng kahit anong sindikato. Bakit marami kang tauhan at laging may hawak at dalang baril dito sa loob at labas ng bahay mo? Tapos ganon rin ang daddy mo nang minsang hinabol ka ng mga tauhan niya. Mabilis na tanong ko. Isa kasi ito sa gumugulo sa isipan ko. Kaya ngayong may pagkakataon akong magtanong ay sinabi ko na sa kanya ang tungkol dito. Don't worry, baby, you're safe with me, may ngiti sa bibig na sabi ni Sir Russell. Gaya ng malimit na ginagawa niya ay kinabig na naman ako palapit sa kanya at hinalikan sa sanoo. Hindi mo sinagot ang tanong ko, Russell. Sabi ko na idiniin ang pagsabi ko sa pangalan niya. Ano ba ang tinatanong mo? Tila wala sa sariling tanong rin sa akin ng katabi. Seryoso ako, ha? Kung hindi ka member ng sindikato, bakit lagi kang may dalang baril at kasamang bodyguard na puro armado palagi? Ngumiti sa akin si Sir Russell at naglalambing na hinalikan ako sa bibig. Bakit ba bigla kang naging interested sa ganyan? Sinabi ko naman sa iyo na kailangan natin iyan, dahil marami akong kalaban sa negosyo. Oo, natatandaan ko iyon, pero noong nasumugod dito ang daddy niya, tapos si Vigor ang humarap, kasama ang tauhan ayon sa kwento ni Carla ay may nabuo akong hinala. Hindi ka nagsasabi sa akin ng totoo. Okay lang kung ayaw mong sabihin sa akin, pero for your information, narinig ko ang usapan ninyo ni Vigor tungkol sa organisasyon ninyo, nakasimangot na sagot ko, habang hindi inaalis sa mukha niya ang mga mata ko at pinag-aralan ang magiging reaksyon niya. Baby, ano kasi? Ano? Agad na tanong ko, dahil daig pa ni Sir Russell ang hindi alam kung paano magpapaliwanag ngayon sa akin. Kasapi ako sa isang organisasyon na binubuo naming 4 ng mga kaibigan ko. Si Jared, si Dexter, pati na rin si Vigor at ako, paliwanag ni Sir Russell. Ilegal ba iyan? Napakamot sa batok ang katabi ko at muling ngumiti nang mahuli niyang nakatitig ako sa kanya. I can't say na ganyan nga, kasi legal naman ang mga business at transaction naming lahat, pero risky at marami akong kalaban. Pinakinggan ko ang paliwanag niya. Wala akong ideya sa ganito, dahil mostly ang alam ko sa mga sindikato ay sila ang mga taong sangkot sa mga masasamang gawain. Based na rin sa mga napapanood ko sa mga balita at palabas sa TV, kapag ganyang mga organisasyon, mga illegal na gawain, katulad ng droga at prostitution ang kinasangkutan nila.
Pangako, hindi mo kailangan mag-alala, walang mananakit sa'yo, sabi ni Sir Russell na siyang pumutol sa malalim na pag-iisip ko. Hindi ako aware kung ano ang mga negosyo mo, pero isa lang ang gusto ko, ang masiguro na ligtas ang mga kapatid ko. Hindi ko kakayanin kung may mangyayari sa isa sa kanila nang dahil sa akin, mahinahong sagot ko. Paprotektahan kita at ang iyong mga kapatid kahit kapalit ng buhay ko, Bea. Pinapangako ko sa'yo yan. Kahit kinakabahan, pakiramdam ko gamaan ang loob ko dahil sa narinig kong sinabi ni Sir Russell. Ito lang naman ang gusto ko, assurance, na kaya niya kaming protektahan, para mapanatag ako at hindi na ako mag-isip ng kung ano-ano. Sige, this time, magtitiwala ako sa iyo, Russell. Paniniwalaan ko kung ano ang sinabi mo. Mahinang sagot ko dahil sa halo-halong emosyon na nararamdaman ko. Salamat, hindi ako perpektong tao para sa iyo, Bea, may sarili din akong mga pagkukulang, pero pangako, hinding-hindi kita sasaktan, sabi ni Sir Russell na para bang nangangako siya. Yamakap ang mga braso ko sa katawan ni Sir Russell. Bigla na naman akong naging emosyonal. Hanggat maaari kasi ngayon ay ayaw kong nag-iisip ng kung ano-ano dahil dito ako magsisimulang makaramdam ng takot at kaba. Simula nang napagtanto ko kung ano ang nararamdaman ko para sa kanya, parang sunod na lang ako sa agos ng mga nangyayari sa buhay ko. Pareho naman naming inamin na mahal namin ang isa't isa, kaya nakikita kong unti-unti ay nagkakaroon na ng pundasyon ang pagsasama naming dalawa. Part of me, gusto ko nang itigil ang pag-inom ko ng pills. Dumating na ako sa point na, willing na akong mabuntis at ibigay ang anak na gusto ni Sir Russell. Hanggang katapusan na lang ang stock ko at hanggang ngayon, undecided pa ako kung bibili pa ba ako o hindi na. On Wednesday, I am free, isasama kita sa office ko, sabi ni Sir Russell, habang katabi ko siyang nakaupo at panay ang marahang haplos ng kamay sa mahabang buhok ka. Nagangat ako ng mukha at tumingin sa kanya. Talaga, kasama ako, excited na tanong ko. Of course, baby, you're coming with me, agad na sagot ni Sir Russell. Simula nang sabihin niyang mahal na niya ako ay ganon rin ako sa kanya. Naging mas malapit kami sa isa't isa. Mas sweet na rin siya sa akin at hindi na ako nahihiyang maglamang sa kanya. Lalo na kapag gaya ngayon na gusto kong niyakap siya. Pwede ko bang dalawin mamaya si Honey, Russell, malambing na tanong ko sa lalaking katabi ko. Bakit hindi na lang siya ang papuntahin mo dito, tanong rin niya sa akin. Sure ka, baka magalit ka na naman kay Georgina kapag kasama siya, natatawang tanong ko. Natawa rin si Sir Russell dahil ipinaalala ko sa kanya kung paano niya pinagselosan si George, kahit tinutukan niya iyon ng baril, gwapo pa rin siya sa paningin ng kaibigan kong iyon. Ayos lang, pwede ka naman nilang puntahan dito, anytime na gusto mo, sagot ni Sir Russell. Napatili ako at tuwang-tuwa na niyakap ko siya ng mahigpit sabay halik sa bibig. Thank you, masayang sabi ko. Ngumiti naman sa akin si Sir Russell at pinisil ang mukha ko. Hindi ako makakatanggi sa'yo, wife. You should know that. Lalong lumuwag ang ngiti sa bibig ko. Natutuwa talaga ako, noong na hindi na niya pinagseselosan si George at pwede na silang pumunta dito ni Honey. Nami-miss ko na rin talaga ang mga kaibigan ko. Kaya masaya akong pumayag si Sir Russell na dalawin nila ako dito sa bahay. Bahagyang lumawag ang nakayakap na braso ko sa katawan niya at nagpaalam na. Sige na, gawin mo na ang work mo, maliligaw muna ako. Pwede ba kitang samahan? Pilyong tanong ni Sir Russell. Hindi. Ang sabi mo, busy ka ngayon. Kaya gawin mo na ang trabaho mo, para matapos ka na dyan, sagot ko. Pero gusto ko. Tinaasan ko si Sir Russell ng kilay at mabilis na itinaas ko ang kanang kamay ko at pinatigil siya sa pagsasalita. Walang pero, Russell. Huwag kang makulat, as if naman na hindi ko alam kung bakit gusto mong sumabay maligo sa akin. Baby naman, parang batang nangungulit at reklamo ni Sir Russell. Sige na, please. No, matatag na sagot ko, pero deep inside of me,
Kinikilig akong naglalambing siya ng ganito. I am coming with you. Nangingislap ang mga matang sabi ng katabi ko. Paano kung ayaw ko? Kunwari ay masungit na tanong ko. Are you challenging me? Pilyo ang ngiti sa bibig na tanong niya sa akin. Hindi. Pero gusto kong makita kung anong gagawin mo para pumayag ako, pilyang sagot ko. Talaga, ito lang ang narinig kong tanong ni Sir Russell. Tumayo siya at mabilis akong binuhat. Hey, stop, ibaba mo ako. Nako, baka bamo ka at damyugo ang sugat mo, Russell, malakas na sabi ko, habang malaki ang hakbang na naglalakad si Sir Russell papunta sa shower room. Ang tigas talaga ng ulo ng lalaking ito. Malakas na sinipa lang ang pintuan at hindi ako ibinaba, hanggang nakarating kami sa tapat ng shower. Baka mabasa ang sugat mo, Russell, nag-aalang sabi ko nang lamapat ang paa ko sa sahig. Akala ko makikinig siya, pero mabilis na hinubad ang damit. Let's shower, sabi ni Sir Russell nang pumulupot ang braso sa bewang ko at siniil ako ng halik. Wala tuloy akong nagawa at hindi nakapagreklamo nang bumagsak ang maligamgam na tubig sa ulo naming dalawa at pareho kaming nabasa. Habang halos mabali ang buto sa bewang ko sa higpit ng pagkakayakap ng nakapulupot na braso niya at gigil na sinibasib ng halik ang bibig ko. 4 na buwan ang mabilis na lumipas. Nag-stop na akong uminom ng pills at decided na akong bigyan ng anak si Russell. Maayos ang naging relasyon sa pagitan naming dalawa. Normal ang araw-araw na buhay ko dito sa bahay kasama ang mga kapatid ko, kahit maraming ulit na umaalis siya ng bansa, dahil kailangan niyang pumunta sa Russia o kung ano-anong mga business trip na related sa trabaho niya. 1 taon na rin pala ang lumipas simula nang makilala ko si Russell. Nakilala ko na rin ang mga asawa ng kaibigan niya nang minsang pumunta kami sa isla at binyag ng anak ni Jared at Camila. That time, na-realize ko na gusto kong sumugal at bigyan ng anak si Russell. Nakita ko ang kagustuhan niyang magkaroon na siya ng anak sa tuwing kasama at nakikita niya ang mga kaibigan. Napakabilis lumipas ng araw. Ilang linggo na namang wala si Russell. Ang alam ko ay nasa Russia siya at gusto na niya sana akong isama, pero hindi ko naman pwedeng pabayaan ang kapatid ko. Lalo na ngayong nakikita kong naging matamlay na naman si Riza. Natatakot akong bumalik siya sa dati niyang kondisyon, kaya hindi ko muna pinapasok ngayong linggo sa school ang kapatid ko. Sinabi kong magpahinga muna siya dito sa bahay, dahil baka napapagod siya ng husto sa activity nila araw-araw. Hindi ako panatag na wala siya sa paningin ko. Mas mabuting dito muna siya sa bahay, dahil may kasama kaming personal doctor ni Russell na pwedeng tumingin sa kanya, kapag kailangan. Matapos kumain ay pinuntahan ko sa silid si Riza. Nadatnan kong kasama niya si Melanie na siyang nagbabantay sa kanya kapag wala ako at may kailangang gawin. Kumusta si Riza, Melanie? Nag-aalala na tanong ko. Hindi pa po siya nagigising simula nang umalis ka kanina, Ma'am Beatrix. Sagot agad ni Melanie. Sige. Pwede mo na kaming iwan dito. Ako na muna ang bahala kay Riza, sabi ko kay Melanie at nagpasalamat sa kanya. Umupo ako sa gilid ng kamang hinihigan ni Riza. Pinagmasdan ko ang bawat paghinga ng kapatid ko, ganun rin ang mabilis na pagtaas-baba ng dibdib niya. Hindi ko nagustuhan ang nakikita ko. Hindi ko maiwasang huwag makaramdam ng takot sa puso ko na baka hindi simpleng sakit lamang ito. Malimit siyang manghina ngayon. Napapansin ko rin na bumabagal ang kanyang paghinga at kahit healthy ang pagkain at environment ay nagiging sakitin recently si Riza. Binabalot ng pag-aalala ang puso ko para sa kondisyon ng kapatid ko. Natatakot akong bumalik ang dati niyang sakit dahil panatag na ang loob ko na nalagpasan na namin iyon matapos ang operasyon niya. Ate Bea, mahinang tawag sa akin ni Riza. Nagising na pala siya at tinawag ang pangalan ko. Gusto mo bang kumain? Nakangiting tanong ko kay Riza. Hindi po, ate. Nakita ko sina mama at papa. Tinatawag nila ako at gusto nila akong isama, mahinang sabi ni Riza, dahilan para bigla akong nakaramdam ng matinding kaba sa puso ko. Anong sinabi mo sa kanila, Riza? Naluluhan na tanong ko.
Sabi ko po, hindi ako pwedeng sumama sa kanila dahil malulungkot ka, ate. Mahinang sagot ni Riza, dahilan para mamasa ang dalawang mga mata ko. Napansin kong biglang bumilis ang bawat paghinga niya, ganun rin ang pagtaas-baba ng dibdib ni Riza. Para bang naghahabol siya ng paghinga at sisinghap-singhap para samagap ng hangin, kahit malamig naman dito sa silid niya. Agad na pinindot ko ang ring bell para tawagin ang mga kasama ko dito sa bahay. Hindi ko binitawan ang button at paulit-ulit na pinindot hanggang bumukas ang pintuan at humahanggos na pumasok si Carla, kasama si Miss Sylvia. Anong nangyayari kay Riza, Ma'am Beatrix? Tanong agad ni Carla. Tumawag kayo ng doktor, bilis, malakas na sigaw ko. Natataranta ako at nakakaramdam ng matinding takot dahil nakikita kong kondisyon ng kapatid ko. Hawak ko ng mahigpit ang kamay ni Riza at paulit-ulit na pinipisil-pisil ang braso niya, habang sabay naming kinakausap ni Miss Sylvia. Riza, huwag ka munang matulog ha, sabi ko sa kapatid ko. Ate, inaantok ako. Mahinang sagot ni Riza na para bang nanghihina siya. Napalingon ako sa pintuan nang bumakas ito at pumasok ang doktor na kasama namin dito sa bahay, kasunod ni Carla. Mabilis na lumapit siya sa kama at sinuri si Riza. Kailangan natin siyang dalhin sa hospital, Ma'am Beatrix. Hindi sapat ang medical facilities natin dito sa bahay para sa kondisyon ni Riza, sabi ni Dr. Jaime na siyang narito ngayon. Ang bilis ng mga pangyayari. Tinawagan ni Miss Sylvia si Dimple na ihanda ang sasakyan at dadalhin namin sa hospital si Riza ngayon din. May ikinabot na portable oxygen si Dr. Jaime kay Riza, habang ako naman ay nagmadaling pumasok sa silid namin ni Russell at kinuha ko ang black card na binigay niya sa akin. Siguradong kakailanganin ko ito, dahil required ang deposit payment sa hospital kung saan namin dadalhin ang kapatid ko. Nang masiguro na nakuha ko na ang ATM card at cellphone ko ay basta ko na lang binuhat ang maliit na handbag ko. Mabilis na nagbihis ako at pagkatapos ay patakbong lumabas sa silid, para puntahan ang kapatid ko. Ma'am, dinala na po sa sasakyan si Riza, sabi sa akin ni Melanie na siyang sumalubong sa akin. Ang laki ng mga hakbang ko. Tinakbo ko na ang hallway at mabilis na nakarating sa elevator. Pakiramdam ko ay napakabagal nito ngayon, habang hinihintay kong bumukas hanggang tumigil sa ground floor. Nasa sasakyan na si Riza, katabi ang doktor niya nang sumakay ako. Agad na pinasibad ni Dimple ang kotse nang masiguro na nakaupo na ako ng maayos sa backseat. Habang nasa daan, hindi ako mapakali. Kasama ko naman si Dr. Jaime. Kaya kahit paano ay panatag ako. May nakakabit na rin na oxygen kay Riza, pero iba pa rin ang kabang nararamdaman ko. Hindi ako mapapanatag hanggat hindi ako nakakasiguro na ligtas na ang kapatid ko. Paulit-ulit na nanalangin ako habang nasa daan kami, lalo na at naipit kami sa traffic. Mabuti na lang at kasama namin ang ilang tauhan ni Russell na nakasunod pala sa amin. May dalawang nakamotor ang nauna sa unahan at nagbigay ng signal sa ibang driver na emergency ang sakay ng sasakyang sinasakyan namin ng kapatid ko. Kahit paano, nagkaroon ng space sa daan. Unti-unti ay nakausad kami at nalampasan namin ang mahabang traffic, hanggang narating namin ang hospital. Habang nasa daan kami kanina, tumawag na si Dr. Jaime dito sa hospital. Kaya alam na nila na emergency ang pasyenteng kasama namin. Nang tumigil ang sasakyan agad na may lumapit sa amin na doktor at nurse na may dalang stretcher. Para akong lutang na sumunod sa kanila hanggang dalhin sa emergency room si Riza. Bumalik ako sa dating pakiramdam ko noong mga panahong isinugod namin siya sa hospital at kailangang operahan. Ang kaibahan lang ngayon ay sa magandang hospital namin dinala ang kapatid ko. Hindi ko kailangang mag-isip kung saan kukuha ng pera, para sa gamutan niya at sigurado akong mas maayos ang magiging treatment niya. Matiyagang naghihintay ako sa resulta ng ginawang pagsusuri sa kapatid ko dito sa labas ng emergency room. Kasama ko si Dimple na hindi umaalis sa tabi ko, pati na rin ang ilang bodyguard na nagbabantay sa amin dito.
Hindi ko na alam kung nasaan ang doktor na kasama namin at hindi na nag-abalang magtanong pa, dahil wala akong ibang nasa isip ngayon, kung hindi ang malaman kung ano na ang kondisyon ni Riza. Agad na napatayo ako nang bumukas ang pintuan ng emergency room at lumabas ang lalaking nakasuot ng puting damit at may face mask na takip sa mukha niya. "Doktor, kapatid ko po ang pasyente sa loob. Kumusta po siya?" Agad na tanong ko. "Hinihintay pa natin ang result ng lab test na ginawa namin sa kapatid mo. Pero sa nakikita ko, hindi maganda ang kondisyon ng katawan niya at kailangan niyang manatili dito sa hospital." Pinakinggan ko ang paliwanag ng doktor na kaharap ko. Sa dami ng sinabi niya, isa lang ang naunawaan ko. Mahina ang kondisyon ng puso ni Riza at kailangan niya ng mas agarang pagsusuri. Nanghina ako sa nalaman ko. Akala ko ay okay na ang kapatid ko. Itinigil na niya ang pag-inom ng gamot dahil ayon sa huling findings ng doktor niya ay stable na ang puso niya. Binili namin ang lahat ng vitamins na nireseta sa kanya, pero hindi ko akalain na darating na naman ang tagpong ito na bumalik ulit ang sakit ni Riza. "Dimple, kailangang i-confine dito sa hospital si Riza. Kailangan ko ng damit at gamit niya," malungkot na sabi ko kasama ko. "Sige po, tatawag ako sa bahay para makapagpadala tayo ng gamit ni Riza," sagot ni Dimple. Kinuha niya ang cellphone at ibinigay sa akin. Hindi ko kasi alam kung sino ang tatawagan sa mansyon, dahil number lang ni Russell ang meron ako, pati na rin ng mga kapatid ko. Nasa bahay lang naman kasi ako araw-araw at hindi umaalis. Hindi ko naman kailangan doon ang personal number nila, dahil may intercom naman at ring bell kapag kailangan ko ng tulong nila. "Ma'am, si Miss Sylvia po," sabi ni Dimple na inabot sa akin ang hawak na cellphone. Kinausap ko ang mayordoma ni Russell at nakiusap akong ikuha nila ako ng damit namin ni Riza at personal na gamit ng kapatid ko, para may magamit kami habang narito sa hospital. Naawa na ako kay Riza. Palagi na lang siyang nasa hospital. Nakakapanlumo, dahil alam kong ayaw na niyang bumalik dito, pero kailangan, dahil sa kondisyon niya. Saglit na nagpaalam si Dimple sa akin at hindi nagtagal, bumalik siya at sinabing may kinuha umano siyang private room para kay Riza, kaya pwedeng doon kami manatili habang naghihintay na ilabas sa emergency room ang kapatid ko. "Ma'am, huwag po kayong mag-alala. Magiging maayos rin po ang lahat," sabi ni Dimple sa akin. Mapait na ngumiti ako sa kanya at nagpasalamat. Malaking bagay na nasa tabi ko siya at kasama. Napakalaki ng pagkakaibang sitwasyon namin ngayon, kumpara noong unang isinugod namin si Riza sa hospital. Dito, may sariling pribadong silid kaming pwedeng tuluyan, at hindi gaya noon na nakikipagsiksikan kami sa maliit na ward at walang maayos na tulugan sa gabi. Tiningnan ko ang cellphone ko. Hanggang ngayon, wala pa rin akong natanggap na tawag mula kay Russell. Ilang araw na siyang walang paramdam sa akin, kaya nag-aalala na rin ako sa lalaking iyon. Ang alam ko lang ay nasa Russia siya at may problemang kailangan niyang harapin doon, iyon ang sinabi ni Russell nang huli ko siyang nakausap, at related umano sa negosyo ng pamilya niya doon. Dati naman, araw-araw siyang tumatawag sa akin, pero iba ngayon. Nag-aalala na ako sa kanya. Tapos heto at hindi rin maganda ang kondisyon ng kapatid ko. Ilang oras rin ang lumipas nang pumasok dito sa silid ang doktor na nakausap ko kanina. May inabot siyang envelope sa akin at sinabing resulta umano ito ng mga test na ginawa nila kay Riza. Nang inag ang buong katawan ko nang mabasa ang resulta, ipinaliwanag ng doktor na kaharap ko ang kondisyon ngayon ng kapatid ko. Mahina raw ang puso ni Riza at kulang rin ang blood flow, mataas rin ang sugar level, kaya nakakaramdam siya ng labis na pagkahilo at panghihina, hanggang sa kinapos na sa paghinga. Ang sabi ng doktor na samuri kay Riza nang dinala namin siya sa emergency room ay mabuti raw na naisugod namin agad dito sa hospital ang kapatid ko, at hindi hinintay na magsuka siya dahil masamang sign umano iyon sa kondisyon niya. Karaniwang nauuwi raw sa critical ang kondisyon kapag umabot na sa ganang sitwasyon ang pasyente, at mostly ay 50-50 na kapag dinadala dito, dahil sa
complications, kaya maswerte pa rin si Riza dahil naisugod agad namin siya dito sa hospital. Kaya pala kakaiba ang napapansin kong pagpapawis niya recently. Akala ko ay normal lang iyon dahil active siya, pero isa na pala itong symptoms na mahina ang puso niya. Over-fatigue ang naging finding sa kanya ng isa pang doktor na kapalitan ni Dr. Jaime sa bahay. Hindi naman kasi siya expert sa puso at labis na panghihina ang dinadaing ng kapatid ko. Binigyan ng doktor na iyon ng vitamin si Riza, dahil labis siyang nanghihina, which is simula na naman pala ng kalbaryo naming dalawa. Ang akala ko ay tapos na ang mahirap na kabanatang ito ng buhay namin ni Riza simula nang naoperahan siya. Nakita ko naman kasi ang malaking improvement sa health conditions niya, maging sa katawan, kaya panatag akong tuluyang gagaling ang kapatid ko, pero heto at muli na naman kaming sinusubukan ng tadhana. Naiwan akong mag-isa dito sa silid nang magpaalam ang doktor na nakausap ko. Wala si Dimple ngayon, dahil pinakiusapan kong bumili ng tubig dahil pakiramdam ko ay nanghihina rin ako. Hindi ako nakatiis at pinuntahan ko sa emergency room ang kapatid ko. Wala pa rin siyang malay. Nakahiga si Riza sa kama at may mga aparato ang nakakabit sa katawan. May tubo sa bibig at dextrose rin sa kamay, tapos may oxygen na nasa ilong niya. Awang-awa ako sa nakikita kong kondisyon ngayon ng kapatid ko. Alam kong ayaw na niya dito sa hospital at takot na siyang bumalik dito, pero heto na naman kami, kailangan manatili dito, para madugtungan pa ang buhay ng kapatid ko. 3 araw na akong nananatili dito sa hospital at nagbabantay kay Riza. Halos 1 linggo na rin ang lumipas na hindi ko nakakausap si Roswell at kahit minsan ay hindi rin tumatawag sa akin. Minabuti kong pumunta sa chapel para magdasal, gaya ng paulit-ulit na ginagawa ko sa loob ng ilang araw na narito ako. Halos minuminuto ay hinihingi ko sa Panginoon, na sana maging mabuti na ang kondisyon ni Riza at gumaling na siya, para makauwi na kami sa bahay. Alam ko namang hindi pababayaan dito ang kapatid ko. Maganda ang treatment at facility dito sa hospital, pero sadyang mahina talaga ang puso niya at mabagal ang recovery ni Riza. Pangalawang ulit na kasi itong nangyayari, immune na sa gamot ang katawan niya at mahina rin ang bumagsak na immune system. Healthy naman ang lifestyle ni Riza. Maganda ang surrounding at maayos ang pagkain, pero ang sabi ng doktor niya dito sa hospital ay common na nangyayari ang ganito, lalo na at bata pa ang kapatid ko. Unpredictable daw talaga ang sakit sa puso. Naisip ko tuloy kung paano na lang kaya kung naroon pa kami sa dati naming lugar nakatira. Kung sakaling nangyari ito na wala kami sa poder ni Russell, hindi ko na alam ang gagawin ko, pero sigurado akong kahit anong mangyari ay hindi ko pwedeng sukuan ang kapatid ko. Nang matapos akong magdasal ay lumabas ako sa chapel para bumalik sa silid na kinaroroonan ni Riza. Wala akong pakialam sa paligid, kaya hindi ko napansin ang may edad na lalaking naghihintay pala sa akin nang pumasok ako. "Miss Beatrix, may naghahanap po sa iyo." Agad na sabi ni Dimple nang lumapit sa akin. "Sino?" Gulat na tanong ko. Wala naman akong inaasahang bisita, dahil tapos nang dumalaw dito sa hospital ang mga kaibigan ko. "Lawyer daw po ni Boss Russell, kasama ang daddy niya," sagot ni Dimple. "Sige, iwan mo muna kami, Dimple." Pilit ang ngiti na sabi ko sa tauhan ni Russell na agad namang lumabas ng silid. Hindi ko alam kung bakit narito ang ama ni Russell at bakit may kasama pang abogado niya. Wala kasi akong nakikitang dahilan, para personal na puntahan nila dito. Dahil wala naman akong kahit anong ugnayan sa kanila. Agad na iginala ko ang paningin ko sa buong silid habang hindi magkamayaw ang malakas na kaba sa dibdib ko. Seryosong mga mukha ng 2 lalaking parehong may formal na pananamit ang bumungad sa mga mata ko. Kahit kinakabahan ako ngayong kaharap ko sila, lakas loob na tumayo ako ng tuwid at hinarap sila. "Ano po ang kailangan ninyo sa akin?" Lakas loob na tanong ko. "Ikaw ba si Beatrix Castillo?" Tanong ng lalaking katabi ng ama ni Russell. "Opo," maikling sagot ko. Hindi na ako magpaligoy-ligoy pa.
Nandito kami dahil may importante kaming sadya sa iyo ng client ko, sabi ng lalaking kausap ko at sa tingin ko ay ang sinasabi ni Dimple na abogado. Say it directly, attorney, and don't waste my time here. Masungit na utos naman ng may edad na lalaking sigurado akong ama ni Russell, dahil nakikita ko ang pagkakahawig nilang dalawa. Hindi sumagot ang abogado sa sinabi ng arroganteng ama ni Russell at mabilis na binuksan ang dalang bag. May kinuha siyang puting folder at pagkatapos ay inabot sa akin. I need your signature for this, Miss Beatrix. Nangunot ang noo ko, habang nakatingin ang mga mata sa papel na nasa harap ko. Para saan po yan? Kunot ang noo na tanong ko. Kahit malinaw na nakikita ko ang nakasulat na malaking mga letres sa unahan ng dokumento sa harap ko. Annulment papers, tipid na sagot ng abogadong kaharap ko. Annulment papers, bakit may ganito at bakit kailangan kong pirmahan? Hindi ko alam kung anong gustong mangyari ng mga taong nasa harap ko ngayon. Pero base sa nakikita ko, hindi sila nagbibiro. Nagtataka na nakatingin lamang ako sa papel na nasa harap ko, habang umiling-iling ang ulo. Bukod sa naguguluhan kasi ako ay halo-halo ang emosyon na nararamdaman ko sa mga oras na ito, lalo na at ramdam ko ang matalim na mga mata ng ama ni Russell ngayong nakatitig sa akin. Hindi ko kailangang pirmahan yan, mahinang sagot ko. Why not? How much money do you want, para pirmahan mo iyan? Matigas na tanong ng ama ni Russell. Kahit madaling araw noong una ko siyang nakita sa kalsada ay nakilala ko agad siya, lalo na at para silang pinagbiyak na bunga ng kanyang anak at siya ang old version ni Russell. I am sorry, sir, but I don't understand why I need to sign that document. Kinakabahan at malakas ang tahip ng dibdib na sagot ko. Para akong kuting na gustong lumunin ng buo ng ama ni Russell sa paraan kung paano niya ako tingnan ng matalim na mga mata ngayon. Nagtaas baba pa ang mga mata niya sa mukha at katawan ko, na para bang sinusukat ang buong pagkatao ko. It's simple, woman. Kasal kayo ng anak ko. Kaya para matapos na ang problemang dala mo sa pamilya ko, pirmahan mo na yan. Or else, sinadya niyang putulin ang pagsasalita at muling tumingin sa akin. Para akong ipis na gusto niyang tirisin at tapak-tapakan hanggang mawala sa landas niya. Hindi kami nagpakasal ni Russell, nagkakamali po kayo, mahinang sagot ko. Hindi ko alam kung para sa kanya ba ang sinabi ko o para ay convince ang sarili ko. Stupid. How on earth na may nakuha akong marriage certificate ninyong dalawa ni Russell at legally registered sa NSO, kung hindi kayo nagpakasal? Galit at malakas na tanong ng ama ni Russell sa akin. Pakiramdam ko ay nanlalaki ang ulo ko. Hindi ko alam kung ano ang isasagot sa kanila sa mga oras na ito. Naguguluhan ako, nalilito at hindi ko maunawaan kung bakit nangyayari ito. At ano ang ibig sabihin ng ama ni Russell na ako ang punot dulo ng problema ng pamilya niya. Isa kang walang kwentang babae na nangakit sa anak ko para makuha mo ang yaman ng pamilya ko. Ginagamit mo si Russell para magbigay ng tirahan at komportableng buhay para sa sarili mo. Hindi lang ikaw, pero dinala mo rin ang mga kapatid mo sa mansyon niya. Ang aking anak ang siyang nagpapakain sa kanilang lahat. Nagpadala sa kanila sa isang prestihiyosong paaralan upang magkaroon ng mas mahusay na edukasyon. At siya na rin ang nagbabayad ng gastusin dito sa hospital para sa isa mong kapatid na babae. Isa kang gold digger. Sinira mo ng tuluyan ang buhay ng anak ko. Nakatakdang pakasalan niya ang isang babaeng kilala na niya mula sa pagkabata. Pero nang dahil sa'yo, lahat ay nagulo. Ikaw ang dahilan ng away sa pagitan ng dalawang pinakamakapangyarihang angkan sa Russia. Napayuko ako at mariin na kinagat ang pangibabang bibig ko. Pakiramdam ko, ang liit ko at napakababa ng buong pagkatao ko, dahil sa mga sinabi ng ama ni Russell. Totoo naman na siya ang nag-shoulder na dapat ay responsibility ko. Pati na rin sa pag-aaral ng mga kapatid ko dahil pinilit niya ako noon. Nawalan ako ng choice, pero hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ito sa ama ni Russell. Sa tingin ko, kahit gawin ko iyon, hindi siya maniwala.
Pangit na ang tingin niya sa akin at kahit sabihin ko ang totoo ay alam kong hindi siya maniniwala sa akin. Para matapos na tayo, pirmahan mo yan at gusto ko, kapag bumalik dito sa Pilipinas ang anak ko, wala ka na sa bahay niya at maging sa buhay ni Russell or else. Huwag mo akong sisisihin kung itutuon ko ang aking mga mata sa iyo at sa iyong mga kapatid, lalo na ang kapatid mong iyan na nakarete sa higan, banta sa akin ng ama ni Russell. Tumingin pa siya sa nakarete na kapatid ko na para bang may balak siyang hindi maganda kay Riza. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kay Russell nakasalalay ngayon ang gamutan ng kapatid ko, pero banta rin sa kaligtasan namin ang kanyang ama. Hindi kami kasal ni Russell, at lalong hindi ako interested sa yaman ng pamilya ninyo, sir, matigas na sagot ko. Gusto kong ipaglaban ang buhay ni Riza. Kailangan niyang mabuhay. Pero paano ang gagawin ko? Para ituloy ang gamutan ng kapatid ko ngayong critical ang kondisyon niya kung aalis kami sa poder ni Russell at wala akong trabaho ngayon, para tustusan hospital bills dito sa hospital. Hindi ako si Russell para mabilog mo ang ulo ko, babae ka, galit na singgal sa akin ng ama ni Russell. Dinukot niya ang cellphone at may ipinakita sa akin. Hindi ba kapatid mo ang isang yan? Kapag hindi ka pumirma, ora mismo, buhay niya ang kapalit. Nanlaki ang mga mata ko nang makitang hawak ng mga tauhan ng ama ni Russell si Vito. May nakatutok na baril sa ulo at katawan ng kapatid ko, kaya nang inig at nanlalamig ang pakiramdam ko sa buong katawan ko dahil sa takot at kaba. Pakiusap, huwag niyo pong saktan ang kapatid ko, napaiyak at nagmamakaawa na pakiusap ko. Pumirma ka sa annulment at umalis ka sa buhay ng anak ko, matigas na utos ng ama ni Russell sa akin. Sige, gagawin ko ang gusto mo. Huwag mo lang saktan ang mga kapatid ko, nanghihina na sagot ko. Kahit nanginginig ang katawan ko, nagawa kong hawakan ang ballpen at pirmahan ang dalawang papel na nasa harap ko. Ginawa ko na ang gusto mo. Pakawalan mo ang kapatid ko, magkahalong takot, kaba at galit na sabi ko. Madali akong kausap, pero kapag hindi ka sumunod sa usapan, tiyak na mawawala ka sa mundong ito kasama ang mga kapatid mo, matigas na banta ng ama ni Russell. Agad na kinuha ng abogado niya ang papel na pinirmahan ko at pagkatapos ay ipinasok sa bag na dala niya. Tinapunan ako ng masama at nagbabantang tingin ng ama ni Russell, bago humakbang at parang walang nangyari na lumabas sa pintuan. Ang lupit niya. Mga bata at inosente ang mga kapatid ko, pero nagawa niyang pagbantaan ang buhay nila ng ganun lang. Bumangon ang galit sa puso ko, dahil sa ginawa ng matapobreng ama ni Russell. Pero mas nakaramdam ako ng takot para sa buhay ng kapatid ko. Paano na ngayon si Riza? Paano ko itatawid ang gamutan niya? Iniisip ko kung alam ba ni Russell ang nangyayari dito at bakit hindi siya tumatawag sa akin. Alam ko naman na ayaw niya kay Karen, pero ayon sa daddy niya, kahit anong mangyari, matutuloy umano ang kasal nila. Sa ayaw at sa gusto ng kanyang anak dahil responsibility umano ito ni Russell sa pamilya nila. Gulong-gulo ang isip na napasalampak na lang ako sa sahig, habang sa bunot ng dalawang mga kamay ang buhok. Pakiramdam ko, mababaliw ako sa mga oras na ito at hindi makapag-isip ng maayos. Awang-awa ako sa sarili ko, habang paulit-ulit na bumabalik sa isipan ko ang masakit na mga sinabi ng ama ni Sir Russell. Pinamukhaan niya ako at pinagsalitaan ng hindi maganda, kahit hindi ko naman ito ginasto. Hindi ko nga alam kung kailan naganap ang kasal na sinasabi niya, kaya nasabi niyang nagpakasal ako sa anak niya nang dahil sa pera. Napatayo ako nang maalala ko si Vito. Nang inig ang kamay na kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan ko ang kapatid ko. Hello, ate. Narinig kong sabi ni Vito nang sagutin ang tawag ko. Nasaan ka ngayon, Vito? Malakas ang kaba sa dibdib na tanong ko. Pauwi na po, ate, sagot ng kapatid ko. Dumating na ba ang sundo at bodyguard mo? Muling tanong ko. Opo, kada rating lang, ate Bea. Nakahinga ako ng maluwag. Ibig sabihin, ligtas ngayon ang kapatid ko, dahil naroon na ang mga tauhan ni Russell para sundin siya.
May itatanong ako sa iyo, Vito. Magsabi ka sa akin ing totoo at ayaw kong magsisinungaling ka, sabi ko sa kanya. Pero agad namang nagtanong sa akin ang kapatid ko. Tungkol saan po, ate? Nasaan na ang mga lalaking lumapit sa iyo? I mean, may nakita ka bang mga armadong lalaki kanina? Mabilis na tanong ko. Meron po, Ate Bea. Ang akala ko nga po ay mga bodyguard na pinadala ni Kuya Russell ang lumapit sa akin. May tinanong po sila kung kapatid ba kita. Sinabi nila ang pangalan mo at kilala rin nila ako, paliwanag ng kapatid ko. Lalo lamang akong nakaramdam ng matinding kaba sa dibdib ko. Nilapitan na siya ng mga tauhan ng ama ni Russell at alam kong hindi magdadalawang isip ang matandang iyon na gawin ang banta sa akin, kapag hindi ko sinunod ang utos niya. Umuwi ka na sa bahay, Vito, bilasan mo. Kayo ni Alona at kahit anong mangyari, huwag kayong lalabas ng hindi ko alam, mariin na utos ko sa kapatid ko. Sige po, ate, may problema ba? Tanong ni Vito, pero sinagot ko lang na huwag makipag-usap kahit na kanino. Lalo na at hindi niya kilala, dahil marami ang mga masamang taong nagkalat ngayon sa paligid. Matapos tawagan si Vito, lumabas ako ng private room na kinuha ni Dimple para sa amin ng kapatid ko. Natagpuan ko namang naghihintay siya sa akin sa labas at nakasandal sa wall sa hallway at naghihintay pala sa akin. May itatanong ako sa iyo, Dimple. Mahinang sabi ko, habang pinipigilan ang sarili na huwag umiyak sa harap niya. Alam mo ba kung nasaan ngayon si Russell? Lakas loob na tanong ko. Nasa Russia po, Ma'am Beatrix. Magalang na sagot ni Dimple sa tanong ko. May alam ka ba kung kailan siya babalik dito sa Pilipinas at kung ano ang ginagawa niya doon at bakit hindi siya tumatawag at nagte-text man lang sa akin? Mabilis na umiling si Dimple bilang sagot sa mga tanong ko. Sorry po, Ma'am Beatrix. Wala rin po akong alam sa nangyayari at kung saan sa Russia naglalagi ngayon si boss. Nanlumo ako sa narinig ko. Ngayon ko higit na kailangang makausap si Russell para alam ko kung anong gagawin ko. Pero hindi ko alam kung paano ko siya makakausap dahil out of coverage area ang cellphone niya. Wala akong alam na ibang contact number niya, kaya lalo lamang akong naguguluhan at nag-aalala. Magulo ang isipan ko at hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa mga oras na ito. Dahil hindi ko kayang basta na lang ilabas dito sa hospital nang walang kasiguraduhan kung maayos na magagamot ba ang kapatid ko, kapag inilipat ko si Riza sa public hospital. Litong-lito ako, habang nakatulala at pinagmamasdan ang walang malay at nakaretain na kapatid ko sa kamang hinihigan niya. Ang sakit sa dibdib na wala akong magawa ngayon kung hindi ang umasa kay Russell para mabuhay ang kapatid ko. Kahit kapalit nito ang masakit na insultong natanggap ko mula sa kanyang ama. Nag-uunahan na pam-atak ang mga butil ng luha sa magkabilang mga pisngi ko. Ang sakit-sakit sa dibdib. Ang bigat sa pakiramdam na ganito ang sitwasyon namin ngayon. Ayos lang na ako ang nasasaktan, huwag lang ang mga kapatid ko. Wala naman akong ibang gusto kung hindi ang mabuhay lang at tuluyang gumaling na sana si Riza. Ang hirap maging mahirap. Lalo na kapag gaya ngayong may sakit pa ang kapatid ko at walang pakialam ang ama ni Russell kung anong mangyayari kay Riza, basta ang gusto niya ay mawala ako sa buhay ng anak niya. Ma'am Beatrix, narinig kong tawag sa akin ni Dimple mula sa likuran ko. Pumasok na pala siya dito sa silid nang makitang lumabas na ang ama ni Russell, kasama ang abogado niya. Mabilis na nagpahid ako ng luha sa pisngi ko, gamit ang kanang kamay at nilingan siya. Uminom ka muna. Inabot ko ang mineral water na hawak ni Dimple at mabilis na binuksan at uminom. Pakiramdam ko kasi, ang sakit ng mahapding lalamunan ko. Kailangan kong uminom ng tubig, para kahit paano ay magawa kong kumalma. Dimple, hindi ko alam kung ano na ang nangyayari kay Russell at bakit hindi pa siya tumatawag sa akin, napaiyak na sabi ko sa kaharap ko. Ang dami kong tanong at gustong sabihin sa kanya, pero bakit kung kailan kailangan ko siya, wala siya at hindi ko man lang matawagan, masama ang loob na sabi ko.
Ito ang unang pagkakataon na nagsalita ako ng ganito sa kahit na sino sa mga tauhan ni Russell. Hanggat kaya ko, ayaw kong magkwento sa kahit na sino tungkol sa personal naming buhay. Dahil masyado complicated ang sitwasyon namin, pero hindi ko na kaya ngayon. Ang bigat-bigat na sa pakiramdam. Kaunti na lang, sisabog na ako ng tuluyan at hindi ko na nga nagawang pigilan ang sarili ko at malakas na yumugyog ang balikat ko at napahagulhol nang yakapin ako ni Dimple. Wala akong narinig na kahit ano mula sa kanya. Panay lang ang bawat hagod niya sa balikat at likod ko at hinayaan akong umiyak ng umiyak habang yakap niya ng mahigpit. Ang sakit-sakit sa dibdib. Pakiramdam ko ay durog na durog at napakababa ng pagkatao ko. Tama naman ang mga sinabi ng ama ni Russell nang pamukan niya ako at sabihing hindi niya ako gusto para sa anak niya. Ngayon ko mas naintindihan ang mga sinabi ni Vigor noong pumunta siya sa bahay ni Russell at nakausap ko siya. Binalaan niya ako na maging handa ako, kung pipiliin kong manatili sa buhay ng kaibigan niya. Akala ko ay malakas ang loob ko. Dahil sa mga experience ko sa buhay. Sinabi kong handa ako, pero kapag nasa ganito na palang sitwasyon, ang hirap gawin, lalo na at kahit alin ang piliin ko, buhay ng mga kapatid ko ang nakasalalay sa magiging desisyon ko. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko ngayon, Dimple. Paano na si Riza kung susundin ko ang gusto ng daddy ni Russell? Umiiyak na tanong ko sa kanya. Ano ba ang nangyari at sinabi ng ama ni Boss Russell, Ma'am Beatrix? Mahinahong tanong ni Dimple sa akin. Sinabi ko sa kanya ang ginawa ng ama ni Russell, maging kung paano ako pinapirma sa annulment papers na wala naman akong alam tungkol sa kasal na sinabi niya. Dahil hindi naman kami nagpakasal ng amo niya. Wala akong inilihim kay Dimple dahil alam kong sa pagkakataong ito, kailangan ko ng kaibigan na makakaramay. Matagal na akong nagtatrabaho kay Boss Russell at kahit anong sabihin ng ama niya, hindi ko sasanduan. Siya lang ang may karapatan na utusan ako, o kahit sino sa mga tauhan niya at hindi ang kahit na sino. Kaya sana ganon ka rin, Ma'am Beatrix. Hanggat walang sinasabing kahit ano si Boss, hindi ka dapat makinig sa kanyang ama, dahil wala siyang kahit anong control over you, seryosong sabi ni Dimple sa akin. Kahit paano gamaan ang pakiramdam ko dahil sa narinig kong sinabi niya. Nakapag-isip ako at nauunawaan ko kung bakit niya ito nasabi ngayon. Ganito rin kasi ang nakita kong paninindigan ni Miss Sylvia, ang mayordoma ni Russell sa bahay nang sumugod doon si Karen, kahit may nakatutok na baril sa ulo niya. Hindi ako pwedeng maging mahina at panghinaan ng loob. Kung ganito ang paninindigan nila, dapat ganon rin ako. Mukhang lahat ng mga tauhan ni Russell ay katulad rin nito ang mindset nila, kaya lumakas ang loob ko. Salamat, Dimple. Napakalaking tulong ng mga sinabi mo, para maliwanagan ako. Pasensya ka na, sobrang nalilito talaga ako ngayon, lalo na at nasa ganitong sitwasyon ang kapatid ko, nahihiyang sabi ko sa kanya. Huwag mo nang isipin yan, Miss Beatrix. Nandito ako para bigyan ka ng proteksyon at sa akin ipinagkatiwala ni Boss Russell ang kaligtasan mo, sagot ni Dimple. Dinukot niya ang cellphone sa bulsa at may tinawagan. Hindi ko alam kung sino ang kausap niya, pero malinaw na narinig kong sinabi ni Dimple sa kausap na magpadala ng additional na tauhan dito sa hospital na makakasama namin at maging alerto ang bawat bantay sa bahay at lalo na ang bodyguard ng mga kapatid ko. Sa narinig ko, gamaan ang loob ko. Wala man si Russell, hindi naman ako pinabayaan ng mga tauhan niya. Alam kong protected kami ngayon ng mga kapatid ko, kaya pwedeng manatili dito sa hospital si Riza at ituloy ang gamutan niya, hanggang sa gumaling siya. Isang oras ang lumipas nang dumating ang mga tauhan ni Russell na pinapunta ni Dimple dito sa hospital. Nakita ko sila sa labas ng silid ni Riza na nagbabantay at ang iba naman ay nasa magkabilang pasilyo nakatayo. Naging mas mahigpit ang protocol at security measures dito sa paligid ng hospital room na kinaroroonan namin ni Riza. Kahit ang doktor at nurse na pumasok para suriin ngayon ang kapatid ko ay hindi nakaligtas sa inspection bago pumasok. Hindi ako sanay sa ganito.
Pero alang-alang sa kapatid ko. Binaliwala ko ang kaba na nararamdaman ko sa tuwing nakikita ko ang mga armadong tauhan ni Russell sa paligid namin. Katatapos lamang pumunta dito sa silid ng doktor ni Riza, para tingnan ang kondisyon niya nang makita kong dumating at pumasok si Vigor. Sinamahan siya ni Dimple at sinabing gusto umano kaming kumustahin ng kapatid ko. Sa labas po muna ako, Ma'am Beatrix. Tawagin mo lang ako kapag may kailangan ka, sabi ni Dimple bago lumabas. Naiwan kaming dalawang ni Vigor dito sa loob ng silid. Tipid na ngumiti ako sa kanya at niyayang umupo sa sofa na para sa mga visitors, kapag dumalaw dito sa silid ng kapatid ko. Kahit nandito kami sa hospital at nakakonfine si Riza ay komportable kami. May sariling pribadong silid, kumpleto sa mga gamit at kailangan namin. Kaya hindi ako nahihirapan. Parang hindi nga ito hospital kung hindi hotel dahil napakaganda ng arrangement at facility. Kumusta na ang kapatid mo? Tanong ni Vigor na siyang unang nagsalita sa aming dalawa. Wala pa rin siyang malay. Ilang araw na, simula nang dalhin namin dito sa hospital, malungkot na sagot ko. Nag-iwas ako ng tingin, dahil namamasa ang mga mata ko. Ayaw kong makita ni Vigor na mahina ako, lalo na at magapa ang mga mata ko. Kanina pa kasi ako panay ang iyak, simula nang makausap ko kanina ang ama ni Russell. I know it's difficult for you. Pero gusto kong malaman mo na nandito kami para sa inyo ng mga kapatid mo, seryosong sabi ni Vigor. Tumango ako, kasabay ng maikling pasasalamat. Alam mo ba kung nasaan si Russell ngayon? Lakas loob na tanong ko sa kaibigan niya. Yes, hindi pa siya makakauwi ngayon dito sa Pilipinas, kaya ako muna ang bahala sa iyo at mga kapatid mo, sagot ni Vigor. Bakit hindi ko siya matawagan? Hindi rin siya tumatawag sa akin, emosyonal na tanong ko. Dati naman kasi, kahit saan magpunta si Russell, hindi lumipas ang maghapon o magdamag na. Hindi siya tumatawag o nagti-text sa akin para kumustahin ako. Hindi gaya ngayon na ilang araw na siyang walang paramdam. Don't worry, he's safe. Walang signal sa lugar kung nasaan siya ngayon, pero alam kong uuwi rin siya. Hindi ka matitiis ng gagong iyon, nakangiting sagot ni Vigor. Mapait na napangiti ako. Hindi ko alam kung ano ba ang dapat kong maramdaman sa mga oras na ito. Heto si Vigor, binibigyan niya ako ng assurance, kahit pareho naming alam na magulo ang sitwasyon sa pagitan naming dalawa ni Russell ngayon. Pumunta dito ang daddy ni Russell kanina. May pinapirmahan siyang 2 papeles sa akin, malungkot na sabi ko. Nakita ko kung paano namunot ang noon ng kaibigan ni Russell. Para bang hindi niya nagustuhan ang sinabi ko kaya tinanong ako ni Vigor. Nabasa mo ba kung para saan ang mga papel na pinirmahan mo? Tumango ako at sinabing annulment papers ang pinirmahan kong documents na dala ng abogado ng ama ni Russell. Tumango-tango si Vigor sa harap ko. Pero hindi ko mabasa kung ano ang tumatakbo sa isipan niya. May alam ka ba tungkol sa bagay na yan, Vigor? May nasabi ba sa iyo si Russell? Magkasunod na tanong ko. Wala ako sa posisyon para sagutin iyan at magpaliwanag, dahil hindi naman ako ang involved dito kung hindi kayong dalawa ni Russell, sagot ni Vigor na hindi pa rin mawala ang pagiging seryoso sa ekspresyon niya. Dati, iniiwasan ko siyang makausap dahil natatakot ako sa personality niya. Masyado siyang seryoso at bilang kung magsalita. Napakalakas ng personality niya at para bang si Vigor ang uri ng tao na isang tingin pa lang ay alam na agad na isa siyang maimpluwensya at makapangyarihan. Pero kung kailangan mo ng tulong, kahit ano, I can do that for you. Hindi mo na kailangang isipin pa ang medical treatments ng kapatid mo. I will settle everything, habang wala si Russell, sabi pa ni Vigor, bagay na ikinagulat ko. Pero, may pera namang iniwan sa akin si Russell. I mean, nasa akin ang ATM card na binigay niya. Pwede ko itong magamit ngayong may emergency, paliwanag ko dahil sa totoo lang nahihiya na talaga ako sa kanila. Baka kung anong isipin niya sa akin. Ayaw kong samantalahin ang kabutihan ng mga kaibigan ni Russell.
Hindi ko alam kung anong magiging kapalit nito kapag tinanggap ko ang tulong niya, dahil sa totoo lang, natatakot na akong makipag-deal sa kahit na sino sa kanila kapag may sangkot na pera. Don't worry, Beatrix. Gaya nga ng sabi ko sa iyo, alam kong mahalaga ka kay Russell, at bilang kapatid niya, hindi man by blood, hindi ka namin pwedeng pabayaan. Namasa ang mga mata ko dahil sa narinig kong sinabi ni Vigor. Kanina, sobrang naguguluhan ako at halos mawalan ng pag-asa. Sobrang takot na takot ako para sa buhay ng kapatid ko. Alam kong wala akong kakayahang ipagamot si Riza ngayon, dahil wala akong trabaho, pero heto, nasa tabi ko ang mga tauhan at kaibigan ni Russell na handang tulungan ako kahit wala siya. Salamat, Vigor. Wala akong kayang sabihin sa iyo ngayon, kung hindi pa sa salamat, emosyonal na sagot ko, kasabay ng pagpahid ng luha sa nanlalabong mga mata ko. Tipid na ngumiti sa akin si Vigor. Take good care of yourself, Beatrix. Alam mong ayaw ni Russell na makita kang mugto ang mga mata. Napangiti rin ako, alam kong nagsasabi siya ng totoo. Sadyang mababaw talaga ang luha ko sa mga oras na ito, dahil halo-halong emosyon na nararamdaman ko. Basta kung may problema ka at kailangan mo ng tulong ko, tawagan mo agad ako. Binigay sa akin ni Vigor ang personal number niya. Agad na kinuha ko ang calling card na inabot niya at isiniksik sa likurang bulsa ng jeans na suot ko. Salamat, maikling sabi ko sa kaibigan ni Russell. Maliit na bagay. Huwag mo nang isipin ang bills dito. Kayang-kayang bayaran yan ni Russell kahit isang taon ka pang tumira dito. Nakangising sabi ni Vigor na parang may naisip na kalokohan. Wala rin siyang pinagkaiba sa mga kaibigan niya. Ganito rin kasi sina Dexter at Jared kapag nagsama-sama sila. Maswerte pa rin ako dahil kahit wala si Russell, nariyan ang mga kaibigan niya at mga tauhan na hindi ako pinabayaan sa mahirap na sitwasyong kinakaharap namin ngayon ng mga kapatid ko. May matapat na mga tauhan si Russell at mabuting mga kaibigan. Daig pa nila ang tunay na magkakapatid. Tama nga si Samantha, kahit hindi sila magkakadugo, kapatid ang turingan nila sa isa't isa at handang tumulong sa oras ng kagipitan, kaya maswerte talaga ako na nakilala ko sila. Mabait talaga ang Diyos, dahil kahit nasa pinakamahirap man akong yugto ng buhay ko ngayon at walang makakapitan. May mga tao siyang pinadala sa paligid ko, para masandalan ko sa mga panahong gaya nito na nanghihina ako. Maganda ang balitang bumungad sa akin ng magising ko. Nagising na si Riza at nakausap na rin siya ng doktor niya. Malaking bagay ito para sa akin, dahil hindi nangyari ang kinatatakutan ko. Sabi ng doktor, dahil sa mga naging complications daw, kaya matagal bago nagising si Riza. Mahina ang katawan niya at ganun rin ang bumagsak na immune system, kaya mabagal ang recovery. Naigagalaw rin niya ang mga kamay at paa. Nagpasalamat ako sa Diyos, dahil malinaw ang narinig kong sinabi ng doktor ni Riza na okay ang function ng katawan niya, kaya wala akong dapat ipag-alala. Kailangan lang daw ng kapatid ko ng sapat na pahinga habang patuloy ang gamutan sa kanya. Simula ngayon, mas dapat kaming maging maingat sa food na kinakain niya. Ganun rin sa mga ginagawa ni Riza. Dahil malaking factor ito para hindi ma-trigger ang kanyang sakit. Maraming ginawang test sa kapatid ko. Kahit tulog siya, kinuhanan siya ng sample ng dugo para sa susunod na pagsusuri. Narinig ko pang sinabi ng nurse na masyado umanong malapot ang dugo ni Riza, tapos mababa rin ang blood pressure niya. Wala akong ibang magawa ngayon kung hindi panoorin ang lahat. Ito lang naman ang kaya ko, ang bantayan ang kapatid ko at ibigay ang kailangan niya habang narito kami sa hospital. Friday ngayon. Alam kong kalalabas lang sa school ni Alona at Vito. Gusto nilang pumunta dito sa hospital, kaya expected kong ihahatid sila mamaya ng bodyguard nila. Pumayag na akong ipagpatuloy nila ang pag-aaral at pumasok sa school na pinapasukan nila. Dahil nagbigay ng assurance si Vigor, na siya umano ang bahala sa security ng dalawa ko pang kapatid. Pumayag ako, dahil nakikita ko naman na maasahan ko siya.
Mahigpit pa rin ang security namin dito sa hospital at para kaming mga anak mayaman ni Riza na binabantayan ng maraming bodyguards. Mabilis lumipas ang oras, alas 5 ng hapon nang dumating sina Alona at Vito. May dala silang bihisan at pagkain ko. Noong isang araw pa nila gustong pumunta dito para samahan kami ni Riza. Pero hindi ako pumayag, dahil alam kong risky at gusto kong mag-focus silang dalawa sa pag-aaral nila. Ate, pamayat na si Riza. Mahinang sabi ni Vito, habang nakatingin sa kapatid namin. Oo nga, Ate Bea, ang bilis bumagsak ng katawan ni Bunso, nag-aalalang sabi rin ni Alona. Alam kong nag-aalala silang dalawa para sa bunsong kapatid namin. Pero gaya ng dati, sinabi kong gagaling si Riza at hindi magtatagal ay uuwi rin kami sa bahay. Ilang oras rin ang lumipas nang magising si Riza. Natuwa naman ang dalawang kapatid namin nang makitang gising na siya at agad na kinamusta. Nakita kong naging masigla ang bawat ngiti ng bunso namin nang makita kaming narito sa silid niya. Malaking bagay talaga na alam niyang narito kami para sa kanya, dahil lumakas ang loob ni Riza at nakikita kong masaya siya habang kausap si Vito at Alona. Dito na sa hospital natulog ang mga kapatid ko. Sabado ng hapon na sila umuwi dahil kailangan rin nilang gawin ang mga homeworks ngayong weekend. Dumating naman si Carla at may dalang pagkain ko. Alam niyang mas gusto ko pa rin ang lutong bahay kaya araw-araw, nagdadala sila ng pagkain dito. Carla, tumawag ba sa bahay si Russell? Tanong ko sa kanya. Po, tila nagulat na tanong ni Carla sa akin. Ang sabi ko, kung tumawag ba sa bahay si Russell, tanong ko ulit sa kaharap ko. Hindi po, Ma'am Beatrix, sagot ni Carla. Hindi ko alam kung bakit iba ang pakiramdam ko sa naging sagot niya. Para bang umiiwas siya at naging awkward sa kanya ang tanong ko. Hindi ko na lang pinansin si Carla. Kinuha ko ang dala niyang food flask at kumuha ng pagkain. Gutom na rin talaga ako. Nakalimutan ko nang ang kumain kanina, dahil bigla na namang bumilis ang paghinga ni Riza kaya nataranta ako. Ayaw kong mawala sa paningin ko ang kapatid ko kahit saglit. Kaya nasa kanya ngayon ang atensyon ko. Ilang ulit rin tumawag si George at Honey kanina at kinakamusta ang lagay ngayon ni Riza. Nangako silang pupunta dito sa hospital para dumalaw, pero baka next week na lang daw at busy sila ngayon. Ma'am, sasamahan po kita dito ngayong gabi, sabi ni Carla sa akin. Hindi ka ba uuwi sa bahay? Tanong ko sa kanya. Okay lang naman na ako ang bantay dito, kaya pwede ka nang umuwi. Agad na umiling ang ulo ni Carla sa harap ko na para bang ayaw niyang umalis at iwan akong mag-isa dito sa hospital. Hindi. Ayos lang po, Ma'am Beatrix. Dito muna po ako matutulog ngayong gabi. Para makapagpahinga ka rin po. Promise, hindi po ako antukin kapag ako ang bantay ni Riza, sagot ni Carla. Napangiti tuloy ako. Gaya ni Melanie na siyang personal na nag-aalaga kina Alona at Vito, kahit malaki na sila ay mapagkakatiwalaan ko rin si Carla, kaya panatag ang loob ko sa kanila. Carla, kailan mo huling nakita si Russell? Bigla ay naisip kong itanong sa kanya. Kanina lang po, ma'am, agad na sagot ni Carla sabay takip ng bibig. Anong sinabi mo? Kunot ang noon na tanong ko. Ang sabi ko po, kanina ko nakita si Vito, sagot ni Carla na nag-iwas ng tingin. Sorry po, Ma'am Beatrix, absent-minded lang po talaga ako ngayon. May problema ka ba? Seryoso at may pag-aalala sa tinig na tanong ko sa kanya. Wala naman po, Ma'am Beatrix. Affected lang ako sa napanood kong palabas sa TV. Hanggang ngayon, hindi pa rin po ako makaget over, kaya wala ako sa sarili at kapag bigla mo akong tinatanong ay nabulol tuloy ako. Tuloy-tuloy at madaldal na sagot ni Carla. Napangiti na lang ako. Alam ko namang mahilig silang manood ng mga romance na palabas, dahil nakikita ko kung paano sila nagtitipon-tipon sa kusina kapag oras na ng palabas na gusto nila. Alam mo, ma'am, kagihil talaga si Kim Chu, ano? Kung may access lang ako, talagang papasok ako sa TV kanina pa. Kuhang-kuha niya ang inis ko.
Napakalandi ng role niya dyan. Gusto ko siyang sabunutin para maunat ang kulot na buhok niya. Nako, kung kasama lang ako sa palabas, ako ang unang kakalbo sa kanya dahil maharot siya. Gigil na gigil si Carla at hindi maitago ang inis habang nagkukwento ng kung ano ang kaganapan ngayon sa linlang. Galit siya kay Kim Chu, dahil very effective talaga ang pagganap niya sa role sa nasabing palabas. Alam mo, ma'am, naisip ko lang, bakit kaya may mga babaeng ganyan ano? Marami namang lalaki, bakit doon pa sa hindi pwede sa kanya? Masarap ba talaga kapag bawal? Wala siyang pinagkaiba doon sa babaeng bumaril kay Boss Russell. Kahit harapang narinig niya na ayaw sa kanya ni Boss, sige pa rin. Ang nakakainis pa, may mga taong napahamak dahil sa kalandian ng isang tao, gigil at hindi maitago ang inis na sabi ni Carla. Huwag mo nang isipin pa ang tungkol dyan, Carla. Mabuti pa, sagutin mo na ang nanliligaw sa iyo, para magkaroon ka na rin ng love life at nang hindi si Kim Chu ang pananggigilan mo palagi. Araw-araw, pabirong sagot ko. Kahit paano, nakatulong sa akin na narito si Carla. May madaldal na nakakausap ako. Kasama ko rin naman si Dimple na halos dito na rin naglalagi sa ospital kasama ko. Pero masyado siyang formal. Minimal lamang kung magsalita ang isang iyon, at kinakausap lamang ako ni Dimple kung kailangan. Hindi gaya nitong si Carla na wala ng ibang bukang bibig kung hindi ang mga eksena sa palabas na pinapanood niya. Matuling lumipas ang oras at hapon na naman. Dito na sa silid ni Riza natulog si Carla kagabi kasama ko. Hanggang nagpaalam siyang uuwi saglit sa mansyon. Hawak ko ang cellphone ko at muling tiningnan kung may text message at tawag ba akong natanggap mula kay Sir Russell. Pero tulad ng dati, wala pa rin siyang paramdam. Katatapos ko lang maligo ngayon at umuwi na si Carla sa bahay kasama ang driver, para kumuha ng pagkain namin mamayang gabi at dinala na rin ang maruming damit na ginamit ko dito. Hindi ko inaasahan na darating si Jared kasama si Dexter. Nakita ko na lang na pumasok sila, matapos kumatok ni Dimple at sinabing may bisita raw akong naghihintay sa labas. Talagang nagulat ako na pumunta sila dito sa hospital para dalawin kami ni Riza. Hindi nagtagal, pumasok rin si Vigor kaya inaya ko silang maupo muna at binigyan ng juice, pero tumanggi sila. Nakausap ko na ang doktor ng kapatid mo, Beatrix. Gusto mo bang dalhin natin sa abroad si Riza para doon operahan? Tanong ni Vigor, bagay na ikinagulat ko. Ha? Bakit? I mean, wala namang sinabi sa akin ang doktor niya na kailangang operahan si Riza. Vigor, mabilis na tanong ko. It's for your sister's good, Beatrix. Mas maganda at advance ang facility at treatment doon at higit sa lahat. Magagaling ang mga doktor sa London, sagot ni Vigor. Kung ako lang ang masusunod, hindi ko aayawan ang suggestion niya. Pero paano ang iba ko pang kapatid kung aalis ako ng bansa? Pero teka, kasama nga ba ako? Don't worry about her treatment, kami na ang bahala, sabi naman ni Jared na seryoso ngayon. Formal at hindi nakangisi. Hindi gaya sa usual na ekspresyon niya na malimit kong makita kapag pumupunta siya sa bahay ni Russell. Get ready. Aalis kayo ng bansa bukas ng gabi, sabi ni Vigor na para bang final na ang desisyon niya at hindi ako pwedeng tumutol. Pero wala akong passport, Vigor. Wala rin akong kahit anong documents na hawak dito ngayon, naguguluhan na sagot ko. Tumango si Vigor at sinagot ako. I know, bukas na bukas, aayusin natin ang passport ninyong dalawa ng kapatid mo. Ang bilis ng mga pangyayari. Sinabi ni Vigor na sumama ako sa kanya at si Dimple muna ang bahala dito sa hospital kasama ni Dexter at Jared. Hindi ko maunawaan kung bakit tila nagmamadali sila. Pero iniisip ko na lang na baka nag-aalala sila sa kondisyon ng kapatid ko. Baka may sinabi ang doktor ni Riza kay Vigor na hindi ko alam. Kaya nagpasya siyang dalhin sa abroad si Riza. Alam ko namang hindi niya pababayaan ang kapatid ko at capable silang mag-sponsor para sa medical treatments niya sa London, pero natatakot ako. Hindi ko maiwasang huwag kabahan.
First time kong aalis ng bansa. Tapos aasa lang ako sa kanila. Wala si Russell at hindi ko alam kung nasaan siya. Kahit unsure kung ano ang magiging desisyon ko, sumama akong lumabas kay Vigor para ayusin ang releasing papers ni Riza dito sa hospital. Gusto niyang ilabas ngayong gabi dito sa hospital ang kapatid ko at doon daw sa bahay ng kapatid niyang doktor dadalhin. Para personal na maalagaan si Riza habang nag-aayos kami ng document. Bumaling ako kay Vigor na kasabay kong naglalakad at nagtanong ng mga tanong na kanina palaman ng isipan ko. Hindi ba pwedeng galing dito sa hospital si Riza kung aalis tayo? Isa pa, bakit kailangan pa natin siyang ilabas kung hindi maganda ang kondisyon ngayon ni Riza? Hindi ako sinagot ni Vigor. Sa halip na sagutin kasi niya ang tanong ko ay malakas na mura ang narinig ko mula sa kanya. Napasinghap ako nang bigla na lang ay naglabas ng baril si Vigor at kinabig ako pasiksik sa likuran niya na para bang pinoprotektahan niya ako. Nanlalaki ang mga mata na nakatingin ako sa kanya, pero nagsign siya sa akin na huwag akong gagawa ng kahit na anong ingay. May pinindot si Vigor sa bagay na nakakabit sa tenga niya at pagkatapos ay narinig kong nagsalita. "Jared, as expected, they're here." Mahinang sabi ni Vigor na sa unahan namin nakatingin. "Bantayan ninyo si Riza. Huwag ninyong hahayaan na may makalapit sa kanya." Matinding takot at kaba ang biglang sumibol sa puso ko, dahil sa narinig kong sinabi ni Vigor. Hindi ko gusto ang napagtanto kung nasa panganib ang buhay ngayon ng kapatid ko. Alam kong kahit anong mangyari ay hindi magdadalawang isip na saktan kami ni Riza ng mga taong naghahabol sa akin. Kahit nasa public place kami. Pero wala silang takot na humawak ng baril habang naglalakad dito sa hallway at hinahanap kami ni Vigor. Nasa 4 na armadong kalalakihan sa hallway nakatutok ang mga mata at atensyon ko, dahil nakikiramdam ako sa susunod na kilos nila nang hatakin ako ni Vigor papunta sa likuran niya. "Let's go, Beatrix." Mahina at halos pabulong na sabi ni Vigor. Hinawakan niya ulit ako sa braso at hinatak na maglakad papunta sa kung saan, kasunod niya. Bigla akong nakarinig ng malakas na putok. Sinundan pa ito ng isa pa, kaya nagkagulo ngayon dito sa loob ng hospital. Segundo lang ang lumipas, sunod-sunod na putukan na ang narinig ko. Habang ako naman ay takot na nakasunod lamang kay Vigor at alerto ang mga mata. Hindi ko magawang magtanong. Lalo na at pakiramdam ko ay umuulan ng bala. Malakas na sigawan at putukan ng mga nakasalubong naming mga tao ang narinig ko, pero baliwala na sa akin kung hospital staff sila o gaya kung may pasyente rin dito sa ospital. Vigor ang kapatid ko. Puno ng pag-aalala na sabi ko sa kanya habang hatik niya ako palayo. "Don't worry, hindi siya pababayaan ni Jared at Dexter. Naroon rin ang mga tauhan ko. Ang mahalaga, safe ka kasama ko," sagot ni Vigor. Sa rooftop niya ako dinala. "Sakay, bilis, Beatrix." Malakas na sigaw ni Vigor. Nanginginig ang buong katawan na umakyat ako sa chopper. May ham attack sa braso ko paakyat, kaya mabilis akong nakasakay at napaupo. Kahit hindi pa naikakabit ang seatbelt ay biglang umangat ang helicopter at naiwan si Vegas na nakita kong tumakbo pabalik sa loob ng hospital. Napaiyak na lang ako habang mahigpit na nakakapit ang mga kamay sa magkabilang gilid ng upuan ko at tulalang nakatingin ang mga mata sa maliit na building na pananggalingan ko. Hindi pa rin tuluyang nagpa-function ang isip ko, pero may hinala na ako kung bakit nangyari ito at kung sino ang may kagagawan nito. Hindi ko sinunod ang gusto ng ama ni Russell. Nanatili kami ni Riza sa loob ng hospital at hindi ako umalis sa poder ng anak niya. Kaya nagpadala siya ng mga tauhan doon para saktan kami ng kapatid ko, gaya ng banta niya sa akin. Kung hindi dumating si Vigor at ang mga kaibigan niya, hindi ko alam kung buhay pa ako ngayon. Sa nangyaring ito, sigurado akong seryoso talaga ang ama ni Russell at hindi siya nagbibiro nang sabihin sa akin na buburahin niya ako sa buhay ng anak niya, kapag hindi ako ang kusang umalis para iwan si Russell.